Boss, wala ng customer. Uuwi na ako muna. Sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Ihulog mo. Ihulog mo na. Apo dito. Anong nangyari, boss? Miu, narinig ko na malubha ang sakit ng nanay mo. Kailangan niya agad ng pera, di ba? May 20,000 ako dito. Basta sumama ka lang sa akin. Sa ganitong paraan, sa iyo na ang 20,000. Boss, estudyante pa ako. Pakisuyong magpakaseryoso ka. Bakit hindi mo maintindihan? Bigyan kita ng 300,000. Lahat ng gamot ng nanay mo, ako na ang bahala. Kunin mo na lang sa akin. Ayaw. Boss, bitawan mo ako. Ang kapatid mong si Mickey, may balita na ba? Lolo, nagsabi ang mga tao sa ibaba. Nasa Jiangsheng. Nakita ang mga bakas ng kapatid. Naniniwala ako. Mabilis kong mahahanap siya. Lolo, aalis na ako papuntang Jiangsheng. Kahit na kailangan pang baliktarin ang Jiangsheng. Tiyak na, mahahanap ko ang kapatid na babae. 2 dekada na ang lumipas. Bago mamatay ang inyong mga magulang, nangako ako sa kanila. Kahit na kailangan kong ipagpalit ang aking buhay, dapat kong mahanap ang inyong kapatid na babae at alagaan siya ng mabuti. Ginoo, may balita na tungkol sa ikatlong dalaga. Jan! Mahal na mahal, naghahasik ka sa akin. Tulad mo, ilan ang hindi nagbebenta sa labas? Bata, sa harap ko. Nagpapanggap na malinis. Boss, pakiusap please. Pakawalan mo na ako. May boyfriend na ako. Ang boyfriend ko ay cute din. May pera ba siya para gamutin ang nanay mo? Sila ba ay may? Siya ba ay may? Boss, bitaw na ko. Bitaw na ko. Bitaw na ko. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka pa, papatayin kita. Sino ba ang kinakalaban mo? Gusto mo pa bang iligtas ang nanay mo? Sana ganito na lang noon. Ayos lang ba iyon? Saan ka nagmula? Naglalakas loob kang sirain ang aking magandang pagkakataon. Alam mo bang ito ay panggagahasa? Anong pakialam mo dito? Umalis ka dito. Maniwala ka, papatayin kita. Anong pakialam ko dito? Ako ang kuya niya. Sinasabi mo bang hindi mo ako pakialamanan? Kuya! Ikaw ang lalaking iyon sa buhay niya. Tama ba? Ako. Huwag mong saktan. Kuya! Hindi na siya papasok bukas. Ibigay mo muna ang sweldo ng kapatid ko sa kanya. Bilisan mo. Halika, kapatid. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Kunin mo ang mabahong pera mo. Tayo na. Ayos lang ba? Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Pero wala akong kapatid na lalaki. Mickey, talagang ako ang kuya mo. Mickey, narinig ko nga mula sa nanay ko. Hindi ako ang tunay na anak niya. Si Kin Mickey ang tunay mong pangalan. Tingnan mo. May isa rin tayong ate. May isa pa kaming ate. Ang pangalan niya ay Kin Aox. Ngayon ay, bigla akong may kailangan sa trabaho. Sabi ng nanay ko, maaaring may kinalaman. Ang pendant na ito sa aking pagkatao. Palagi ko itong suot. Talaga bang ikaw ang kuya ko? Kuya. Kuya, ano nang ginagawa mo ngayon? Ako ay... Sandali. Bago malaman ang katotohanan sa pagkawala ng kapatid na babae mo, huwag kayong magpakilala. Ulat ng pinuno. Mabilis ang labanan sa hangganan. Ipagbigay alam mo na ngayon. Umalis ka agad. Ako, nagtatrabaho ako bilang tagabuhat sa isang maliit na kumpanya.
Kapatid, sabi ng boyfriend ko bukas. Nadalhin ako para makilala ang mga magulang. Sama ka sa akin sa oras na iyon. Tamang-tama, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal. Ipakilala kita sa kanila. CJ, syempre, pupunta ako. Sige, ihahatid kita pa uwi. Okay, tara na. Rocket launcher, ready. Tara na. Bakit ngayon lang kayo dumating? Masama ang pakiramdam ng nanay ko. Kaya nahuli kami. Pasensya na. Hindi naman siya ang tunay mong ina. Mas mabuti pang mamatay na. Para hindi na tayo maging pasanin. Anong sinasabi mo? CJ, hindi na ako magsasalita. Pumasok na tayo, okay. Bilisan na. Sandali lang. Sino itong lalaking ito? Nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Siya si ako. Sandali lang. Ngayon ay pag-usapan natin. Ang malaking usapin tungkol sa kasal natin. Ikaw ang nag-aalaga sa iyong may sakit na ina. Kahit na nagdala ka na. Basta nagdala ka. Bakit kailangan mo pang dalhin ang isang estranghero? Anong nangyari? Hindi siya estranghero. Kapatid ko siya. Kapatid ko. Kailan ka ba? May isa na namang kapatid na lalaki. Alam mo ba? Ngayon, ikakasal ka sa akin. Hindi ito isang peking kamag-anak mula sa iyong pamilya. Nagnanais lamang sa yaman ng pamilya ko. Qianjiang, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tingnan mo siya. Mula ulo hanggang paa. Nakadamit na napakapangit. May ganyan kang kapatid. Hindi ka ba nahihiya? Bobo ka. Kahit anong hitsura niya. Kapatid ko pa rin siya. Kung hindi mo sila papapasukin, hindi rin ako papasok. Hindi ganun. CJ. Pwede pumasok. Pero sasabihin ko sa'yo, kung magpapakasasa ka, sa ari-arian ng pamilya ko, walang pinto. Dumating na. Ang laki ng ego mo. Pinaghintay mo ang buong pamilya namin. Pasensya na, ate. Kagabi. Tama na. Huwag mo akong tawaging ate. Ikaw at ang kapatid ko. Hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Huwag kang makipag-ibigan sa akin. Nandito na lahat, kaya umupo na tayo. Sandali. Sino yung taong iyon? Hindi ko alam kung saan galing. Lumabas na nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Isa lang naman siya, di ba? Isang ina na malapit ng mamatay. Paano ko ba alam? Tito at tita, ito ang regalo ko para sa inyo. Akala ko ay maganda itong bagay. 2 basag na bote. Ano ang ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi naiintindihan ng kapatid ko ang kasamaan ng lipunan. Kaya gusto kanyang pakasalan. Hindi ko akalain na ikaw pa ang magiging mayabang na magdadala ng 2 pulubi sa bahay. Wala kaming pera sa pamilya ni Kian para alagaan ka. Huwag nang magsalita, tawagin ang gwardiya. Ipaalis ang kanyang ginagaya. Palayasin ang kapatid na mahirap. Huwag niyong galawin ang kapatid ko. Tio, mukhang mabait itong taong ito. Mukhang hindi siya manloloko. Nandito na lahat. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. CJ. Kaya't pag-usapan na ang seryosong bagay. Dahil sa anak ko, na gusto ka, pwede ang kasal. Pero, may isang patakaran ang pamilya namin. Ngayon, hindi na ba uso? Di ba't pantay ang lalaki at babae? Sa amin, nagbigay kami ng 80,000 pang-engagement. Huwag mong sabihin na ang pamilya namin ay nananakot sa inyo. Kahit papaano, dapat ay magbigay kayo ng 40,000 pang-asawa. Huwag magkamali ng akala. Itong pera ay para sa pagbili ng bahay ninyo. Imposible ang magpakasal at manatili sa bahay, di ba? ₱400. Mahal na biyanan. Ang kalagayan ng pamilya namin. Alam nyo rin. Paano kami makakakuha ng 400,000 halaga ng kasal? Tita, napag-usapan na namin ni Qianjiang. Pagkatapos ng kasal, magsisikap kami na kumita at bumili ng bahay. Siya ay naloko ng isang cute na bata mula sa iyo. Ngayon ako ang magdedesisyon. 40,000. Kahit 1 sentimo. Hindi ako sang-ayon. Aba, 40,000 lang ba? Kahit na 400,000,000. Ako. Wala akong. Pero ang 400 ay sapat na para makabuo. Dahil para sa pagbili ng bahay. Diretso ko na lang ibibigay sa kapatid kong babae. Bibili na lang ako ng isang bahay para sa kanya. Hindi na kailangan ng pamilya niyo na magbayad. Kuya, hindi rin madali para sa'yo. Paano ko naman maaring kunin ang pera mo? Ang taas ng lipad mo. Gusto mo pang bumili ng bahay sa Jiangsheng. Hindi naman siguro ito isang bahay sa probinsya, di ba? Ayaw namin yan. Hindi kayang ipagmalaki ng pamilya Kian ang ganyan. Tingnan mo ang suot mo. Ilang pera ang kinikita mo sa isang buwan? Nagmamalaki ka pa. Bumili ng bahay sa Jiangsheng. Baka hindi ka nga makapasok. Sa sales office, di ba? Kaya mo bang pumasok? Bukas malalaman mo. CJ,
Bukas na tayo titingnan ng bahay. Tapos na ang usapan. Hindi. Kuya, hindi ko talaga kayang tanggapin ang pera mo. May pera talaga si kuya. Sinasabi ko na agad bago pa man. Kung bukas hindi ka makakabili ng bahay, huwag mong sisihin ako na nanloko ng kuya mo. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ikaw pa rin ang tunay kong kuya. Pero hindi pwedeng ilabas mo ang pera. Ipapaliwanag ko ito sa pamilya ni Manny. Mag-alala ka, ate. Bukas ay pupunta tayo para tumingin ng bahay. Pero, wag na ang pero. Ang kailangan mong gawin ngayon ay maghanda. Iwanan mo na ang natitira sa kuya. CJ. Sige, uuwi na ako kasama si mama. Hanggang bukas na lang. Chairman. Meng Biao. Bukas ay, bibili ako ng bahay pangkasal para sa ate ko. Pumili ka na muna. Ipadala mo sa akin ang address. Ako ay agad nakukontak. Ang pinakamarangyang bahay sa Jiangsheng. Para kay Miss San. Hindi na kailangan. Lahat ng pamilya ng Qian ay makapangyarihan. Hindi nila dapat malaman ang ating pagkakakilanlan. Pumunta. Pumili ka lang ng isa. Kahit na 180,000 ay okay na. Katulad ng dati, kailangan niyong magpanggap ng mga tao sa kalsada. Tandaan, huwag magpahalata. Hindi maganda, tagapangulo. Naging pabaya ako sa isang pagkakataon. Napasend ko ng mali ang address ng bahay. Napasend ko sa bahay na binili mo kamakailan. Ang pinakamagandang mansyon sa Jiangsheng. Bishu yun tiyan na iyon. Dapat nandyan na sila ngayon. Meng Biao o Meng Biao, hindi ka kailanman nagkakamali. Ngayon, isang pagkakamali lang at buhay ang kapalit. Ang ating pagkakakilanlan. Hindi ba't mahahayag na? Yuyu. Dito tayo dapat tumingin. Ang address na ibinigay ng kuya ko ay dito. Tama ka. Sige na, di ba? Yung mahirap mong kuya lang. Kaya bang makabili niyan? Papa, anong bilihin yan? Dito sa buong Jiangsheng. Ito ang pinakamahal at pinakamatinding mansion. Simbolo ito ng katayuan. Ang 1 metro kwadrado na ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Yung mahirap na kuya niya. Kaya niya itong mabili. Narinig ko na, dito 2 araw na ang nakalipas. May isang misteryosong tao na binili ng mayamang kabataan. Huwag tayong maloko niya. Ano? Ang bawat metro kwadrado ay daan-daang libo. Siyempre, lahat sila ay mga kabataan. Bakit ang layo ng agwat? Napakabata pa ng taong ito. Makakabili na ng pinakamahal na bahay. Tingnan mo ang sarili mo. Malalaman mo na kasama mo iyon. Yung kapatid mong mahirap na nanggagago sa akin. Yuyu, walang pera, ayos lang. Pero huwag mo kaming lokohin. Ito ang address na ibinigay ng kapatid ko. Dito ito. Tama. Maghahanap ako ng lugar para itanong sa kanya. Yuyu, tingnan mo yung larawan sa pader. Yung nasa larawan, di ba siya ang kuya ko? Yung larawan niya, paano nakabitin dito? Hindi kaya. Yung misteryosong binata ay kapatid niya. Sinasabi ko na dapat kayong makisabay sa panahon. Hindi niyo ba ito nakikita? Yung larawan, malinaw na. Parang pinagdikit lang. Baka yung matandang Ginoo, bumili lang ng misteryosong tao ng Biang Yuntian. At ang kanyang kapatid, tiyak na siya ang inaprubahan mamaya. Isipin niyo, itong maliit na kaibigang nasa ibaba, kahit na magpursige ng isang buhay, hindi makakabili ng kahit isang ladrilyo dito. Qianling, maaari mong siraan ako, pero hindi mo dapat hamakin ang pamilya ko. Mali ba ang sinabi ng kapatid ko? Siyempre, ikaw yun. Yung cute na kuya ang nandaya sa atin. Sinasabi ko sa iyo, ha?
Pabilisin mo siyang lumapit at lumuhod at humingi ng tawad sa atin. Kung hindi matatapos ang usapang ito. Qianjiang, wala namang ganitong kalaking pera ang kapatid ko. Dadalahin ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Ayos na ba iyon? Ang mga patakaran ay mga patakaran. Nakuha na namin ang 80,000. Magkano ang ibibigay ninyo? 40,000. Hindi ba sobra? Dito, hindi na tayo magpapakaseryoso. Yung kalapit na may halagang mahigit 200,000. Siguradong kaya natin. Kung talagang wala kang pera, bata pa ang kapatid mo. Magbenta ng dugo. Walang problema sa pagbebenta ng kidney. Maaari rin itong patunayan. Siya nga ang tunay mong kapatid. Tia, sige, sapat na iyon. Anong nangyari kay Weiyu? Alam mo naman, paano ka makakakuha ng ganitong kalaking pera? Zhang Zijun, hindi ba't ikaw ang matalik na kaibigan ng kapatid ko? Palagi kang nakikipag-usap sa babaeng ito. Kayo ba ng dalawa? May kasalanan ka sa kapatid kong lalaki. Huwag kang gagamit ng pabor. Qianjiang, ngayon ko lang naintindihan ang tunay na ugali ng pamilya ninyo. Hindi ko kailanman naisip na nagnanasa ako sa kahit ano sa inyo. Pero palagi kayong nakikialam sa akin. Pinapahirapan mo ako. Kayo ay isang grupo ng mga mapagsamantala. Tapos tatawagin akong kuya para magbenta ng dugo at bato. Tao pa ba kayo? Itong kasal, hindi ko kayang ipagpatuloy. Ayaw kong magpakasal. Naiinis na ako. Tama ba ang sinabi ko? Dahil sa inyo dalawa, nalihim na. Nagtutulungan sa likod ng aking kapatid. Kunin na lang ang halaga na 200,000 pampalit sa nawalang kabataan bilang kabayaran sa aking kapatid. Iyan ay, hindi namin kukunin ang 200,000. Hindi kayo makakalaya. Gusto ko pang ilabas ang tungkol sa mga pamilyang ito at ilantad ito para mawala ang inyong pangalan at yaman. 200,000. Sinasadya niyo bang ipahiya ako? Talaga namang nakakabigla. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko na humihingi ang lalaki ng bayad para sa nawalang kabataan mula sa babae. Pantay ang kasarian. Walang pera, walang pag-alis. Ikaw, cute ka. Ayos lang ba? Sino ang gumawa nito? Sino ang nagbantay sa pintuan? Paano sila nakapasok? Pasensya na, manager, pasensya na. Kami dalawa, kakatapos lang naming pumunta sa banyo. Hindi namin napansin. Manager, umalis. Umalis, makakaalis. Alam mo ba kung sino ang may-ari dito? Dito ay tahanan ng Qin Group. Naglakas loob kayong pumasok. Pamilya ng Qin. Iyon na. Ang may halaga na higit sa bilyon. Ang pinakamayamang tao sa Mengzhou. Grupo ng Qin. Tama. Ang vase na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kayo, ano ang ipapangako ninyo? 1 milyon. Manager. Siya yun. Siya ang nagpasok sa amin. Siya rin ang sumira ng vase. Siya yun. Manager, makakapagsaksi ako. Ang vase ay siya ang nagbasag. Nagsisinungaling sila. Hindi si Weiyu ang nagbasag ng vase na ito. Zhang Zijun, hindi ka na ba talaga ang matalik kong kaibigan? Bakit lagi kang tumutulong sa kanya? Nakikita ito ng lahat. Siya talaga ang nagbasag. Siya nga. Ang halaga ng vases ay 10 milyon. Cash ba ito? O sa pamamagitan ng card? Manager, wala akong ganong kalaking pera. Sore ang pakiramdam ng stock market. Magbayad ka na at umalis ka na. Huwag mo akong asarin dito. Panatilihin mong malinis ang bibig mo. Anong panahon na ba ito? Naglalaro ka pa ng bayani at dalagang in distress. Mali. Ito ay tungkol sa isang tanga. Nagliligtas ng mahirap na tao. Alinman, ibabalik mo ang pera. O pumunta ka sa bahay niya. Ipabayad sa magulang niya. Bakit hindi pa dumadating? Magmadali ka. Manager, wala rin namang silbi kung pupunta ka rin. Wala nang iba sa bahay niya, kundi ang nanay niyang halos patay na. Mas mabuti pang kunin mo yung kapatid niyang mahilig magyabang. Ano? Gagawa ako ng paraan para mabayaran ito. Huwag niyong hanapin ang nanay ko. Tama lang para ma-stress siya ng kaunti. Patay na siya. Hindi ka ba rin nakapagpahinga? Hindi ba't ganito ang iniisip mo? Anong pinapanggap mo? Sobrang nananakit kayo. Ikaw, nagmamalakas ka at sinaktan mo ako. Sinaktan mo ang nanay ko. Makikipaglaban ako sa iyo. Tumigil ka na. Manager. Nakatanggap ng emergency na abiso. Chairman ng Qin Group.
Papunta na siya. Malapit na siyang dumating. Naku, delikado na. Siguradong alam ng chairman ang sitwasyon dito at darating para magtanong at magalit. Ikaw, hindi ka pa ba magmamadaling lumuhod? Hintayin mong dumating ang chairman at magbigay ng paggalang at umamin sa kasalanan. Anong karapatan mong ipaluhod siya? Bakit naman? Dahil dito ay lupa ng King Group. Miss, ipinaalala ko sa iyo na ang King Group ay napakalakas. Kung hindi kayo luluhod, mamamatay kayo. Ikaw, mabangong bata. Mabilis, lumuhod ka. Lumuhod ka sa akin. Gusto mo bang patayin kami? Maaari akong humingi ng tawad. Maaari rin akong magbayad. Ngunit tiyak na, hindi ako luluhod at aamin ng pagkakamali. Hindi mo ito kayang kontrolin. Huwag mo akong pigilin. Ang dami ninyo. Nang aapi ng isang batang babae. Anong klaseng galing yan? Kung may galing ka, sugod ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hintayin mong matapos ko siya. Ikaw na ang susunod. Tumigil ka. Lumayas ka na. Bawan-an, ate. Kuya, bakit ka nandito? Huwag mo akong alalahanin. Mabilis kang umalis. Kanina, sino iyon? Sino ang nagtulak sa kapatid kong babae? Kuya, bakit ka nandito? Huwag mo akong alalahanin, mabilis kang umalis. Kanina, sino iyon? Ang kapatid kong babae na natumba. Ako ang nagtulak. Anong nangyari? Ikaw nga. Yun ang sinasabi nila, na mayabang na mahirap na kuya. Tama ba? Dumating ka sa tamang oras. Ang nakababatang kapatid mong babae. Ang baso na binasag ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kailangan mong magbayad ngayon. O mamamatay kayong lahat. Isang maliit na 10 milyon lang. At sinubukan ninyong saktan ang kapatid kong babae. 10 milyon lang. Hindi nila alam. Akala ko ikaw ay isang mayamang tao. Pero basura lang. 10 milyon ah. Ano ang gagawin natin? Ibenta ang lahat. Hindi natin kayang tustusan. Tiyo, tiya, malapit na tayong maging pamilya. Itong 10 milyon. Siguradong, tutulungan ninyo akong bayaran, di ba? Wala kaming kinalaman dyan. Ikaw, kapatid na mahirap, ang nagbasag ng vase na ito. Huwag mong isipin na maaasahan mo kami. Kaya, grooming you. Ngayon ay opisyal kitang pinapaalam na tayo'y maghihiwalay. Itong 10 milyon. Huwag mong asahang ako ang magbabayad. Sa wakas ay nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Kung hiwalayan, hiwalayan na. Sige na. Wala nang oras para sa inyo. Darating na si Chairman King. Kailangan ninyong magbayad ngayon, o kaya't puputulin ko ang kanyang mga binti. Tigilan mo. Ang 10 milyong ito, ako ang magbabayad. Zhang Zijun, nabaliw ka na ba o tanga? Ilang pera meron ka? Hindi ko ba alam? Isa ka lang sa mga empleyado ng kumpanya. Saan ka kukuha ng 10 milyon? Kung sasabihin ko, ako ay bahagi ng Zhang Group. Sino ang tagapagmana? Ano ang sinasabi mo? Bilyonaryong mayaman. Tagapagmana ng Zhang. Ikaw iyon. Ikaw ang panganay ng Zhang Group. Palagi kong itinagong pagkatao. Nasa labas ako para mag-aral. Walang ibang nakakaalam. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil tumigil ka. Nakapag-ulat na ako sa pulis. So, ikaw pala yun. Mula noon, nangako akong hahanapin ka. At palaging nakasama sa tabi mo. Kaya, sadyang lumapit kay Tianjiang para maging kaibigan niya. Kung mananakot siya sa'yo, ako ang bahala sa kanya. Zhang Zijun, ikaw. Dahil may tumutulong sa kapatid kong babae. Tingnan muna natin. Zhang Zijun, talaga bang nakipag-ugnayan ka sa babae yan? Na walang kwenta. Akala ko'y tapat ako sa'yo. Sa uri mong ito, akala mo ba ay karapat-dapat ka? Mga asong tao, sinira ko kayo. Umalis ka. Mahal na bata, nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang anak ko. Ayos lang, Zhang Zijun. Sinasabi ko sa'yo, bakit lagi kang nagpoprotekta kay Gumingyu? Itong mahal na bata, kayong dalawa, nakatulog na ba ng magkasama? Hindi ito kasing marumi ng iniisip ninyo. Ang relasyon namin ni Weiyu ay laging dalisay.
Kayo ang pamilya Kian, na hindi karapat-dapat sa kanya. Naghahanap ka ng kapahamakan. Ek, ate, kalma ka. Siya ngayon ang tagapagmana ng pamilyang Zhang. Hindi natin siya kayang kausapin. Tagapagmana ng pamilyang Zhang. Nagtatangi pala siya sa kapatid kong babae. Mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Shilian. Si Qian Jieqiang ay masyado na. Isang tao na marunong tumanaw ng utang na loob. Mabuti. Dahil ikaw ay anak ng Zhang. Maaaring wala namang problema sa paglabas mo ng 10 milyon. Huwag mag-atubiling magbigay. Kunin ang pera. Wala nang sapat na balanse ang iyong account. Binobola mo ako. Zhang Zijun. Lolo ni Zhang. Kahit 1 milyon lang. Kahit isang kambing lang. Hindi pa nga mailabas. Anong sabi ko dati? Hindi kami magkakapatid. Hindi makapasok sa isang bahay. Ano pang malaking binata? Para sa akin, pareho lang sila. Lahat sila ay mga ganap na sinungaling. Ang sampal na ito ay masyadong mabilis. Kailangan ko bang makialam? Hindi ba ito? Ikaw ba? Pinag-freeze nila ang bank account ko. Ang amoy mo, batang hamog. Hindi ko i-freeze ang card mo. Magte-text ka ba sa akin? Sa buong buhay mo, palaging umiwas ka ba? Ayaw mo bang bumalik? Yung dalaga ng pamilya Liu. Naghihintay lang sa'yo. Napaka-maalalahanin. Ang bait-bait mong babae. Bakit hindi mo alam pahalagahan? Papa, pinapayagan mo akong ikasal sa pamilya Liu. Hindi ba't gusto mong makuha ang tiket sa Green Dragon Society? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko siya pakakasalan kailanman sa buhay ko. Ang pakakasalan ko lang ay yung babaeng gusto ko. Itong pasaway na anak. Palagi kayong mag-aaway mag-ama. Bakit hindi na lang kayo mag-usap ng maayos? Hindi mo naririnig. Itong cute na batang ito. Lumalaban ka ba sa akin? Ngayon, gusto kong hanapin siya ulit. Kailangan ko siyang kausapin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako talaga magpapakasal sa kanya. Ang pakakasalan ko lang, yung babaeng gusto ko. Tama na. Darating na si Chairman Qin. Hulihin mo sila para sa akin. Hindi. Ako. Pakiusap. Palayain mo siya. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang bayaran ang vase na ito. Kung sinabi mong hindi kailangang bayaran, edi hindi kailangang bayaran. Ikaw ba si Chairman Qin? Sasabihin ko na. Ano bang sinasabi mo? Eto. Kung hindi mo kayang bumili ng salamin, ilagay mo na ang pipad sa sarili mo. Tingnan mo, ganito ka kahangalan. Gusto mo pa bang sabihin na ikaw ay taga-Mengzhao, na apo ka ni General Qin? Kahit na ano pa man. Ang King Group ang pinakamayamang kumpanya sa buong mundo. Hindi natin kayang labanan ito. Mabuti na lang alam mo, bakit hindi ka pa sumusunod at umamin? Maaaring si Chairman Qin ay magpakita ng awa at patawarin ang iyong buong pamilya. Hindi maganda. Napakadelikado nito. Tara na, umalis na tayo. Bakit tayo aalis? Gusto kong makita kung paano ang chairman ng King Group ay magbibigay ng leksyon sa pamilyang ito. Tama ka, Dad. Hintayin natin si Chairman King. Makipag-ugnayan tayo sa kanya. Hindi ba't magiging matagumpay ang pamilya natin? Manager, nakakuha ng maasahang balita. Si Chairman King ay nasa biyang yuntian na. Dumating na. Manager, pareho talaga. Ano nang pareho talaga? Yung mahirap na to at yung nasa larawan. Mukhang magkapareho talaga. Siya. Totoo nga, magkapareho talaga sila. Seryoso kaya siya na. Manager, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag mo siyang papalakihin. Yung litrato na yun ay peke. Layunin ay para mapaniwala siya na binili niya ang bahay na ito. Manager, 2 buhay na walang halaga. Sama-samahin. Wala pang pintuan. Isang ladrilyo ay mahalaga. Paano siya magiging tagapagmana ng King Group? Kuya, huwag mo silang alalahanin. Basta tayo'y pamilya. Ayos lang na ayos lang. Talagang hindi ka nagkamali sa pagiging mabuting kapatid. Mahal na mahal. Talagang matapang kayong mga tao.
Hindi lang kayo basta pumasok sa bituin ng bituin. Sinadyang sirain ang mga larawan ng pamilya Kin. Wala kayong hiya na ipakita ang mga larawan dito. Tigilan mo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Binabantaan mo ako. CJ, saktan mo ako. Ako. May mali ba sa sinabi ko? Tama bang saktan mo ako? Gusto kong makita. Kung paano mo, napalugi ako ng todo. Mangahas kang hampasin ako. Gusto kong makita. Kung paano mo, napalugi ako ng todo. Ikaw ang lalabanin ko. Sino ang nagsabi sa'yo na manakit sa kuya ko? Kuya, huwag kang mag-alala. Magiging mabuti akong magtrabaho. Para hindi na kita paalisin ng iba. Anak na babae. Maniwala ka sa kuya mo. Mula ngayon, ang pinakaayaw mong gawin ay ang kumita ng pera. Na isang mahirap na tao sa pamilya. Pero nagiging adik ka na, di ba? Nasasaktan ko kayo. Anong magagawa niyo sa akin? Sisirain ko siya. Anong magagawa niyo sa akin? Papalitan kita sa mga ginawa mo ngayon, ng mga kapalit na dapat mong harapin. Mukhang nagkukunwari ka ng maayos. Paalisin mo sila. Makinig ka. Paalisin mo sila habang nakaluhod. Ang ingay ninyo. Anong ginagawa mo? Ginooyo, bakit ka nandito? Narinig ko na si Chairman Kin ay bumisita sa Byushuiyun Chen. Kaya't pumunta ako ng maaga upang salubungin siya. Sino ang gumawa nito? Ginooyo, ako ang gumawa nito. Ikaw, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para durugin ang pamilya ni Kindong. Ginoong Yu. Ito ay pamilya ng Kin. Hindi ba't ito ay nagsasabi? Siya talaga ang Chairman Kin. Ginoong Yu, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ito talaga ay mula sa pamilya Kin. Pangkalahatang larawan. Ito, ang larawan ng ibang tao. Hindi maaaring nakasabit sa pader ng asul na tubig at ulap. Paano ito hindi posible? Ang larawang ito ay talagang edited. Ang batang lalaki sa larawan ay kamukha ng pulubing ito. Nakasing anyo. Sa likod ng pamilya Kim, tila may mga taong may kaalaman na nagtuturo. Sila ay bihirang lumabas sa harap ng tao. Napakamaingat nila. Anong dapat gawin? Zhou Minghao, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ito kasi mabangis na batang babae. Pumasok sa Biang Yuntian at sinira ang vase ng pintura. Tinawag pa niya ang kanyang pamilya dito para magulo. Pinapagalitan ko sila ngayon. Ikaw ang Chairman Kin. Siyempre, Ginoong Yu, hindi naman talaga ang kuya ko. Chairman Kin, isa lang siyang ordinaryong tao. Anak na babae. Sa ngayon kasi, kailangan ko nang sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan ay kapatid. Ang nanay ko, simula pagkabata ay tinuruan na ako. Dapat maging isang tapat na tao, hindi dapat magsinungaling. Kaya hanggang ngayon, ayaw ko sa mga taong nagsisinungaling. Sino ang nagsinungaling? Ayaw ko rin sa mga taong nagsisinungaling. Ayaw. Lolo, ano ang gagawin natin? Hindi ka talaga si Chairman Kin. Ako ay isang ordinaryo. Manggagawa. Paano ako magiging mahalagang Chairman Kin? Kung ganoon, madali na lang. Zhou Minghao, mag-ulat ng pribadong tahanan sa kasalanan ng pagwasak ng ari-arian ng iba. Lahat sila ay hulihin. Sandali, sino ang nagsabing tayo ay nasa pribadong tahanan? Bakit hindi ito bilang? Ito ay isang pribadong tahanan. Hindi mo naman sinasabi na talagang ikaw ang bumili ng bahay na ito, di ba? Halika na. Tingnan niyo muna ito bago tayo mag-usap. Ito, anong maganda dito? Ang mga dukha ay talagang dukha. Sira ang bag. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Anong basura ito? Ano ito? Ano ba ito? Susi ng bituin at ulap. Ito ang tanging susi sa buong Mengsao. Yung mahirap na yun ay, may susi dito.
Sa titulo ng ari-arian ng Biu Shui Yun Chen. Ginoong Yu, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Susi ng Biu Shui Yun Chen. At titulo ng ari-arian. Paano mangyayari iyon? Sa kamay nitong mahirap. Hindi niya pwedeng makalimutan. Tingnan mo, nasa ibabaw ang selyo ng King Shui Yun Chen. At saka, sa buong mundo, walang ibang makakagawa niyan. Kuya, saan galing ang susi at titulo ng bahay na ito? Saan galing? Saan galing? Siguradong ninakaw ito. Ganyan kalupit na mahirap. Sobrang tapang. Nangahaspang pumasok dito sa biyang bituin. Bakit ka pa nanuloko ng susi at sertipiko ng ari-arian? Ginoong Yu, dali tumawag ka na ng pulis. Arestuhin niyo silang pamilya. Hindi kami nanloko. Binilhan ako ng kaibigan ko nito. Sige, magyabang ka lang. Mga tao sa ilalim. Ganito kahalagang bagay. Sino ang magbibigay sa iyo? Talagang nakakainis. Hintay lang. Hoy, Ginoong Qin. Anong utos? Nasa biyang tubig at ulap kami. May kaunting problema. Nais naming humingi ng tulong mula sa iyo. Sinabi ko na kay Tito. Agad siyang darating. Pakiusap, maghintay lang kayo ng kaunti. Sino ba si Tito Wei? Umaasa akong darating siya mamaya. Bakit ka pa ganyan makipag-usap? Anong Wei Tio? Huwag kayong makinig sa kanila. Dito lang sila nag-aasta. Baka nga, isa lang silang mababang manggagawa. Baka nga, isa pa silang tagabuhat ng bato. Sino si Tito Wei? Bakit siya? Magbibigay sa iyo ng susi at titulo ng bahay. Si Tito Wei ay isang nakatatandang kilala ko. Sa Jiangsheng, mayroon siyang kaunting katayuan. May mga taong may katayuan sa Jiangsheng. Maaari pa kitang makilala. Tama na ang pagbibiro. Sa pangalang Wei, meron din akong kakilala. Hello, sino to? Anak, ikaw yun. Ang bilis mong makalimot sa akin. Ah, si Zhang na anak ni Zhang. Anong nangyayari? May problema ba? Remember na dalhin mo yung blue and white porcelain vase sa bahay mo. Nasa Bishu yun tiyan ako. Nakatagpo ng maliit na problema. May away. Hindi pa naman seryoso. Sa ganitong kalagayan, hindi na pupunta, walang kwenta. Sigurado ka bang ayaw mong sumama? Dito. Pero may isang sobrang galing dito. Talagang sobrang galing. Aalis na ako ngayon. Matatapos ko na, darating na ako mamaya. Kaibigan. Kilala mo rin siya. Kaibigan na may apelidong Wei. Mas maganda siguro kung magkumpara tayo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling sa koneksyon. Walang problema. Tunay na parang artista ang pagganap niya. Gusto lang niyang magpahaba ng oras, di ba? Akala mo talaga na madali kaming lokohin. Ginoong Yu. Sa tingin ko, wag na makipag-usap sa kanila. Agad silang hulihin. Hulihin sila. Sobra na. Sobra na. Sobra na. Dahil sinabi ninyo na makakapagpatunay ang ibang tao, bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Kung sa loob ng 10 minuto, walang darating, huwag ninyong sisihin ako kung magiging walang pakundangan ako. Sa loob ng 10 minuto, kung walang darating, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Hindi ito maganda. Sabi sa balita, ang vase na ito ng Yuan Qinghua ay ang huling edisyon. Kaya ang nabasag kanina ay ang huling edisyon. Walang hanggan ang halaga. Ano to? Ano nang gagawin ni Yu? Kung malaman ng pamilya Qing na sinira natin ang kanilang bihirang Yuan Qinghua si, patay na tayong lahat. Walang silbi. Siyempre, kasalanan nyo. Hindi man lang maayos ang malaking pintuan. Papasukin sila. At ikaw, mabangis na bata. Sinira mo ang florera. Nagbigay ka sa amin ng malaking problema. Saktan mo siya ng todo. Dalhin mo siya. Dalhin mo. Daxiao. Dumating na. Nandito na nga. Pero, yung sinasabi mong eksperto, saan ba talaga siya? Hintayin nating matapos ang lahat bago magsalita. Naghahanap ng matagal. Ganito lang pala ang batang ito. Isang walang muwang na bata. Ikaw, alam mo ba na siya ay ang chairman ng Biang Yuntian, anak ni Wei Daoqing. Wei Shu. Ano? Ginoong Wei, pasensya na.
Ako ay nagkamali at hindi nakilala ang dakilang tao. Si Zhang Zijun ay matalik kong kaibigan. Pakawalan mo siya agad. At pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Ito. Nagsasalita ako. Wala nang silbi. Hindi iyon ang ibig sabihin. Ito kasing masamang batang babae. Sinira niya ang halaga na naging vase. Ngayon, palalayain ko sila. Hindi natin maipaliwanag ng maayos. Hindi ba't isang florera lang ito? Akala nyo ba na ang Yuan King vase ay wala na? Sa totoo lang, mayroon siyang 2 piraso. Isang piraso ay binili ng pamilyang Qin. At ang isa naman ay binili ng tatay ko maraming taon na ang nakalipas. Ngayon, ibinabalik ko ang sisidla na ito bilang kabayaran sa pamilya Qin. Maaari na bang palayain ang tao? Kinuha mo ang vase ng tatay mo. Alam ba niya? Ninakaw ko ito ng palihim. Sa totoo lang, dapat sana ay hiniling ko sa tatay ko. Kasama kong dumating. Pero, sabi niya may darating na malaking tao. Yun, ay yung gusto mong babae, di ba? Maganda. Talagang may itsura siya. Hindi nakapagtataka na nagustuhan ka niya. Ganito kaubos ang loob. Kahit itago ang pagkatao, sasamahan pa rin siya. Nasabi ko na sa'yo, hindi ganoon ang nangyayari. Sige na, lumabas na tayo, saka na. Ngayon, pwede na ba tayong umalis? Buhayin ang tubig at ulap, tungkol sa susi at mga usaping pag-aari. Hindi pa malinaw. Sa ngayon, hindi pa sila makaalis. Tama, hindi sila dapat payagang umalis. Dapat tayong magpadala ng tao upang maayos. Suriin mo ulit ang bahay na ito. Baka, may iba pang nawawala. Sa katunayan, ang kapatid na lalaki ng batang ito ay may susi dito. Baka mamaya sa gitna ng gabi, magsimula silang pumasok muli. Ano ang gagawin kung magnakaw ng ibang bagay? Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ako sa kapatid ko. Hindi siya gagawa ng ganyang bagay. Nagmamadali na. Nagdadalawang isip ka na ba? Ek, walang anuman. Huwag mag-alala, hayaan silang mag-imbestiga. CJ, hanapin. Aba, Ginoong Yu. Perlas ng Donghai. Nawala. Ano? Ginoong Yu. Perlas ng Silangang Dagat. Nawala. Ano? Iyan ay regalo ng matandang General King. Para sa kanyang apo bilang pang-adultong regalo. Gawa mula sa meteorite mula sa labas ng mundo. Isa lamang ito sa buong mundo. Nawala talaga. Ito. Yung Dragon Ball. Hindi ko talaga kinuha para maglaro. Ito. Sabi nyo, sino ang kumuha? Nito. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam kung sino ang nakakaalam. May susi ka dito. Ninakaw mo. Agad, ibigay mo na. Ibigay mo na ito. Isang simpleng Dragon Ball lang ito. Hindi ko talaga ito pinapansin. Tingnan nyo, mga kaibigan. Isang mababang uri ng manggagawa na hindi man lang pinapansin. Ang walang kapantay na Dragon Ball. Sabi ng kapatid ko, hindi siya kumuha. Talagang hindi siya kumuha. Sinasabi mong hindi kumuha ang kapatid mo. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang kumuha nito? Kung hindi mo masabi, huwag mong sisihin ako kung magiging walang pakundangan ako. Nanay. Bakit nandito ka? Kakausap ko lang. Nang walang nakakapansin. Nagtago ako at kumuha. Sinasabi ko sa'yo, basta't mapatay natin siya. Kapatid niya ang kumuha nito. Walang sinuman ang magdududa sa atin. At saka, kapag mayroon tayong ganito, wala na tayong problema sa buhay. Sa natitirang bahagi ng ating buhay. Nanay, susundin kita. Gino. Siya yung nagnakaw ng Dragon Ball ng lihim. Nakita ko mismo. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Nakita ko ng malinaw. Siya yung kuripot na ito. Habang hindi tayo nakabantay, ninakaw niya yung Dragon Ball. Bilisan mo at ibigay mo sa akin. Sabi ko, wala akong kinuha. Talagang wala akong kinuha. Ayaw mo bang ibigay, ha? Zhou Minghao, hubaran mo sila, at punitin mo ang kanilang mga damit. Tingnan ko kung sino ang mga has. May nakuhang baril na. Alam nyo ba, ano ang magiging resulta ng ginagawa nyo? Sumugod. Kung may lakas kayo, harapin nyo ako. Huwag nyo lang gagalawin ang pamilya ko. Kapatid na babae. Nandito siya. Wala pang makakagalaw sa atin. Walang sinuman. Walang sinuman. Gusto kong makita. Tanggalin ang mga damit ninyo. Ano ang magagawa ninyo? Zijun. Hayaan mo silang maghanap, hindi naman masama. Tama lang para patunayan ang kanilang kawalang sala. Ano nang sinasabi mo? Bakit di ka pa tumutulong? Narito na.
Itigil mo. Bao Dayu. Ang lakas ng loob mo. Tatay, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi mo na may isang malaking tao na kailangang asikasuhin? Ang malaking tao ay si Chairman Qin. Dumating na siya dito. Ginoong Wei. Matagal na tayong nandito. Hindi ko nakita si Chairman Qin. Ginoong Wei. Dito lang ang mahirap na tao. Nagmamalabis ang isang pamilya. Kami ni Ginoong Yu ay nagtuturo sa kanila. Apo Wei. Kung hindi ka pa darating, talaga bang mawawalan tayo ng damit? Si Shaigong. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Kuya, yung sinabi mong Tito Wei, siya ang pangulo ng Yunchen Group. Sino sa tingin mo? Si Ginoong Wei, pakiusap, ipaalam mo sa kanila na ang susi at ang titulo ng ari-arian ay ibinigay sa akin ng batang demonyo. Huwag kang magpaka-close. Si Ginoong Wei ay may mabuting puso. Kawawa kayo, kaya tinulungan ko kayo ng ganito. Tumahimik ka. Ang susi at titulo ng bahay ay personal kong ibinigay sa kanila. Tatay, mukhang kilala ni Ginoong Wei itong mga pulubi. Hindi ko rin alam. Tatay, kilala mo sila? Siyempre kilala ko. Ikaw, hindi mo sila na-offend, di ba? Wala. Kailangan ko pang tulungan silang makipaglaban. Pero, naawala ang Dragon Ball na iyon. Ngayon, sila ang may pinakamalaking hinala. Impossible. Sino ang kumuha ng Dragon Ball na ito? Hindi rin sila ang kumuha. Ginoong Wei, sa ganitong malinaw na tubig at ulap, napakaraming tao. Siya lang ang hindi. Ang may pinakamalaking duda. Siya ang may dala. Ang mga patay na ito, ang pamilya niya ay puro mahihirap. Sila ang kumuha nito. Sinasabi ko na, sino ang nagnakaw? Hindi rin nila aagawin ang Dragon Ball. Sa totoo lang, ang kanyang pagkakakilanlan ay, ako na ang magsasabi. Sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan ay, Pamilya Qin. Sino ang nagnakaw? Hindi rin sila magnanakaw ng Dragon Balls. Dahil ang kanyang pagkatao ay, si Ginoong Wei. Hayaan mo ako ang magsalita. Sa totoo lang, ang aking tunay na pagkatao ay, Pamilya Qin. Nakatulong. Kuya, anong sinasabi mo? Anak na babae, huwag ka nang magulat. Ako lang ang gumagawa dito ng mga gawain. Sino si Chairman Qin? Pareho kami ng edad, at magkaintindihan kami. Kaya't maaari mong pagkatiwalaan, na ako na ang bahala dito. Tungkol sa susi ba? Para madali akong makapasok anumang oras. Sertipiko ng ari-arian. Ibinigay din sa akin para pamahalaan. Ganun pala iyon. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Dapat bang makipagtulungan tayo sa kanila? Akala ko kung ano. Malakas na tao talaga. Yung pala ay isang alagang aso lang. Ngayon ay naintindihan ko na. Dragon Ball. Yung nakuha niya habang naglilinis. Yun pala ang ninakaw niya. Bakit kayo nagmamadaling? Ituro sa akin ang sisi sa aking kapatid. Nakikita ko na kayo ay may tinatago. Siguro kayo ang nagnakaw, no? Huwag kayong magbulaan. Ginoong Wei. Sasabihin ko sa'yo. Sila ang kumuha niyan. Nasa kanila ang Dragon Ball. Agad silipin. Siya sa atin. Siya sa atin. Siya sa atin. Siya sa atin. Siya sa atin sila. Huwag mo akong hawakan. Bakit mo binubuksan ang bag ko? Anong ginagawa nyo? Hindi ako nagnakaw. Anong ginagawa nyo? Nakita na. Pati ako, niloko mo. Ikaw na Suwail, nagkaroon ka ng lakas ng loob na magnakaw. At nandito ka pa sa teritoryo ng Pamilya Qin. Hindi ba't parang hinahanap ang kamatayan? Tatay, nalilito rin ako eh. Anong ginagawa mo? Hindi naman sinasadya ng anak na iyon. Bakit mo siya pinapagalitan? Ginoong Wei. Ginoong Wei. Hindi sinasadyang ginawa ng anak ko. Yung, patawarin mo na siya kahit isang beses. Hindi siya nakakaintindi. Bata pa ba ang anak? Malaki na siya. Bata pa rin siya. Ginoong Wei. Kami talaga ay nagkamali. Hindi na kami mangahas. Bigyan niyo kami ng isang pagkakataon. Ano pang sinasabi niyo? Mabilis, dalhin niyo na. Patawarin niyo ako, Ginoong Wei. Hindi naman ako nagnakaw. Bakit niyo ako hinuhuli? Hindi na kami mangahas. Pasensya na. Nagawa kitang magdusa. Tatay Wei. Mukhang may mga bagay ka pang hindi natatapos. Huwag mag-alala. Gagawin ko lang ito. Nawala siya mula sa Mengsaw. Tama ang lugar na sinabi ni Uncle Sang. Zuru, bakit nandito ka? Bakit ako nandito? Dumating ako para hanapin ang aking fiancé. Kuya Zijun, hindi mo ba sinabi sa kanila ang tungkol sa relasyon natin?
Sinabi ko na wala tayong relasyon. Zhang Zijun, mangyaring mag-isip ka muna bago ka magsalita. Mayamang binata. Hindi ka ba naglalaro lang sa kapatid? Pagkatapos makuha, iiwan mo na lang ba? Kung ganito nga, Zhang pamilya, hindi na kailangang mag-exist pa. Huwag kalimutan, ang iyong posisyon bilang malaking anak ng Zhang pamilya. Kung makakasakit ka sa akin, Liu pamilya, kayo, lahat ay hindi makakatakas sa kaparusahan. Sabi na niya, okay na yun. Bakit ka pa rin nanghihiya? Sino ka ba? Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Anong amoy yan, ang baho? Liu Ruyi, kaibigan ko siya. Hindi ko papayagang sabihin mo yan tungkol sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Tawad. Isa lang siyang mabahong pulubi. Zhang Zijun, bakit ganito na ang panlasa mo ngayon? Ang bigat naman. Kasama ng ganitong mababang babae. Panatilihing malinis ang iyong bibig. Gusto ko lang siya. Anong nangyari? Akala mo ba talaga na dahil sa magandang pinagmulan ay mataas na ang iyong uri? Mas pipiliin mo pa ang isang mabahong pulubi kaysa sa akin. Liu Ruyi, kung gusto mo pang pag-usapan siya, naniniwala ka bang sasaktan kita ngayon? Hindi ka rin makakapagsalita ng kahit ano sa pamilya mo. May sinabi ba akong mali? Tingnan mo ang suot niya. Meron bang higit sa 50 piso? Nagtatrabaho lang ako sa isang negosyo. Bawat minuto, kumikita ng milyon. Siya, isang napakabangkarote. Sa buong buhay niya, hindi siya kikita ng kasing halaga ng sahod ko. Anong gamot ang ibinigay mo kay Zhang Zijun? Para magustuhan ka ng ganitong klase. Sabi ko sa iyo, miss. Ang prutas na pinilit kunin ay hindi matamis. Pareho tayong mga bata. Dapat alam mo na ang pag-ibig. Hindi mo pwedeng pilitin. Ayaw ka niya. Bakit ka pa magpapakita ng kababaang loob at magpapalapit? Sino ka ba naman? Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Liu Ruoy, sobra ka na. Mali ba ang sinabi ko? Tingnan mo ang pamilyang ito. Lahat sila ay mga pulubi na amoy gamot. Ganito. Bibigyan ko kayo ng pera. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo. Huwag niyo akong ay istorbohin dito. Ibalik mo ang iyong mabahong pera. Bakit mo akalaing kulang? Sige, magtakda ka ng presyo. Basta makaalis ka lang kay Zhang Zijun. Kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Liu Ruoyi, akala mo lang may pera ka. Kaya mo bang gawin ang lahat? Hindi ba? Huwag mong gawing napakataas ang iyong sarili. Ang pamilya ni Zhang at ang pamilya ni Liu ay nakikipagtulungan. Hindi ba't para rin? Sa tiket ng Qin Yuanhui. Sa kalaunan, makakabonding ang pamilya ni Qin. Sa huli, hindi ba't para sa pera rin? Matagal ko nang hindi pinapansin ang mga bagay sa pamilya ko. At ang mga bagay ng tatay ko ay wala na talagang kinalaman sa akin. Sige, kaya't ang tiket na ito ay akin na lang. Kapag nagtanong ang tatay mo, huwag kang lumuhod at humingi sa akin. Tama, narinig ko rin. Nasa Jiangsheng ay may 2 tiket lang. Lahat ay nasa pamilya Liu. Ibig sabihin, maliban sa akin, ang pamilya Liu ay makakatulong sa iyo. Hindi mo makukuha kahit isang piraso mula sa pamilya Zhang. Ang asosasyon ng King Yun, hindi iyan ang pinangungunahan ni Lolo. Iniimbitahan ang buong Mengsao. Lahat ng mga nasa mataas na antas. Sa isang pagpupulong ba iyon? Kahit walang tiket. Hindi rin kita hihingi. Zhang Zijun, matigas ang ulo mo, na makasama itong amoy pawis na pulubi. Di ba? CJ, kaya ngayong araw, sa harap ninyong lahat, winasak siya. Liu Ruoyi, subukan mong gumalaw muli. Tingnan natin. Ikaw, salbahe. Hanapin mo ang apo ko. Bakit hindi mo siya dinala sa bahay? Ulat, Ginoo. Lolo, hindi ko naman. Nalimutan dahil sa saya, di ba? Sabihin mo sa batang iyon, na gusto kong makita siya. Lolo, sa wakas, 20 taon na. Sa tingin ko, maaaring ang kapatid na babae. Hindi ko agad matanggap ang ating pagkakakilanlan. Hindi ba't sinabi mo, na huwag muna tayong magpahayag ng ating pagkakakilanlan? Sigurado ba kayo na ito, na umalis na sa bayan? Kung magpapatuloy tayo, makararating tayo sa bayan. Ang address ng kuya ko ay ito. Ito na yun. Tama. Sa gitna ng liblib na lugar.
Baka, maghanap tayo ng tao para magtanong-tanong. May isang matandang nagbabantay ng tupa. Tara, halika, halika. Lolo, ikaw. Buwan-buwan na apo. Ikaw ang tunay kong lolo. Hindi ako. Sino pa kaya? Akala ko kung sino. Yung matandang nag-aalaga ng tupa lang pala. Daxu. Itong dalawa. Sino sa kanila ang boyfriend mo? Lolo. Pareho ba silang dalawa? Apo. Babae ka nga. Hindi ito maganda. Lolo, anong sinasabi mo? Lolo, ito po ang regalo ng nakababatang henerasyon para sa inyo. Mukhang itong batang ito ay magiging manugang ko. Hindi kasintahan. Lolo, kilala niyo ba ang mga tao doon? Ano nang nangyari? Parang patuloy silang nakatitig sa atin. Isang grupo ng mga tanga. Paano sila nakasunod? Lolo, hindi mo naman siguro na-offend ang sinuman, di ba? Lolo, baka naman may na-offend ka. Naalala ko na. Sila ay dumating para bumili ng mga tupa natin. Inutusan tayo ng general na bumaba. Pumunta roon. Dumating na ang apo ko. Gusto kong samahan ang apo ko. Huwag kang sumunod sa akin. Lahat ng kambing ibebenta ko sa inyo. Ipasa. Magpapadala ako ng tao para humawak sa kambing. Kunin mo na ang pera. Ganyang kalaki na kahon. Hindi naman pwedeng. Nakatago ang bato sa loob. Buksan natin tingnan. Paano pwedeng mangyari to? Ang daming pera. Hindi naman siguro sila nagkamali ng kuha. Aalis na lang ako para ibalik sa kanila. Walang anuman. Naalala ko na. Sabi nila ang mga tupa namin ay isang espesyal na. Bihirang uri na nakakapagpatay. Hindi ko rin alam. Basta ang halaga nito ay ganito, Lolo. Kung meron ka ng ganito karaming pera, hindi ka na kailangang maghirap pa. Maaari ka nang magpahinga ng maayos sa huli ng buhay mo. Hindi naman kailangan ni Lolo ng ganitong kalaki. Kunin mo na ito para pang-allowance mo. Itong 500,000 gamitin mo bilang pang-allowance. Mabuting apo, kunin mo na ito. Kunin mo na ito. Nais ng Lolo. Lolo, dadaling kita sa mall. Bumili tayo ng damit. Baka nagkamali tayo ng lugar. Huwag kang tumingin sa akin. Alam mo naman, wala akong interes sa pamimili sa mall. Walang anuman. Tara, maglakad tayo pasulong. Tingnan natin muli. Bibilhan na lang kita. Anong damit ang bibilhin mo para sa akin? Ano ang ginagawa nyo? Alam nyo ba kung anong lugar ito? Anong nangyari? Dito ba ito hindi? Dito ba ito nagbebenta ng damit? Bumili ng damit. Para sa mga mahihirap tulad ninyo, bumili kayo sa baba. Lahat ng damit namin dito ay gawa ng mga nangungunang designer sa buong mundo, gamit ang pinakamataas na kalidad ng materyales. Alam mo ba kung magkano ito? Magkano? Mahal ba? Basta't gusto ng apo ko. Kaya kong bilhin ang mall na ito. Lolo, baka mas mabuti kung lumipat tayo ng ibang lugar para bumili. Walang anuman. Dito lang bibili. Kuya Zijun, matagal na tayong hindi nagkita. Liu Roy, bakit nandyan ka pa rin? Ay, Hangyu. Liu, isa siyang bisita dito. Hindi tulad kayo ng mga mahihirap. Huwag ninyong madumhan ang aming mga damit. Umalis na kayo agad. Ikaw na isang maliit na nagbebenta. Akala mong mahal ang mga damit na binibenta mo. Talaga namang, inisip mong mataas ang iyong katayuan.
Ano ka ba? Sinasabi mo ba ako? Tumahimik ka. Siya ang panganay ng Zhang. Ang mga bagay dito, paano niya hindi kayang bilhin? Zhang panganay. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Mga taong may mata na parang aso. Umalis ka na agad sa akin. Lolo, kung hindi, aalis tayo dito. Para maiwasan. May mga taong walang kwenta na nakakainis sa mata natin. Kuya si Jun, tingnan mo ang sarili mo. Kasama ng pamilyang ito ng mga pulubi. Ngayon kahit isang salesperson ay naglakas loob na maliitin ka. Kahit na kami mahirap, mas malinis ang aming puso kaysa sa iyo. Hindi ka karapat-dapat kay si Jun. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kayong pamilya nyo, mahihirap na pulubi na ng hihingi. Akala pa nila sobrang importante nila. Maghintay kayo. Di magtatagal. Si Jun ay nakaluhod na sa harap ko. Humihingi ng tawad. Anong kakayahan mo? Ikaw ba? May tiket ng King Yunhui. Mukhang hindi ka lang mahirap. Kundi wala ka rin kaalaman. Gaano ka-espesyal ang tiket ng King Yunhui? Alam mo ba, kahit na ang tatay ko ay nakipag-usap lang sa General Kim. 2 tiket lang ang nakuha. Anong kakayahan meron ka? Hindi ka ba may tiket sa King Yunhui? Mukhang hindi ka lang mahirap. Wala ka rin kaalaman. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang tiket sa King Yunhui? Kahit na tatay ko, 2 lang ang nakuha niyang tiket kay General Kim. Na iyon. Sige na. Sa mga katulad ninyo, kahit anong sabihin ko, hindi ninyo maintindihan. King Yunhui. Sino ang ama mo? Bakit hindi ko siya kilala? Matanda. Sino ka naman? Sinasabi ko na ang tungkol sa aking ama. General Kim, anong pakialam mo dito? Sadyang hindi maganda. General Kim, kilalang ko rin siya. Lolo, kilala mo si Zhang Zijun. Sino-sino ang kasama mong tao? Buong pamilya. Lahat sila mahilig magyabang. Liu Ruoyi, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sa kahit anong paraan, siya pa rin ay tao ng henerasyon ng iyong lolo. Wala akong amoy pulubi na lolo na magiging apo ko. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, Binibining Liu, ikaw, huwag ka nang makipag-ugnayan sa isang matanda na walang pakialam kung maipalabas ito na inaapi mo ang mahihina, may sakit at may kapansanan. Malaking epekto ito sa iyong reputasyon. Din, kasama ang isang grupo ng mga cute na bata. Ano bang ikinagagalit mo? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, tawagin mo na ang tao. Paalisin mo silang lahat. Security! Sandali. Nasa dito ako para bumili ng damit. Matanda, kumuha ka ng isang sirang card ng boss. Bakit ka dito nag-install? Hindi ko itinatago sa inyo. Sa tindahan namin, ang pinakamurang damit ay umaabot ng 1,000,000. Kaya mo bang bilhin? Lolo, ang mahal naman. Tara na lang tayo. Naku, nagmamadali tayo. Nakalimutan kong dalhin ang exclusive black card ng Longsheng. Nakalimutan kong dalhin ang card. May darating na magdadala ng pera mamaya. Tingnan mo ang damit. Sa tindahan namin, lahat ng damit ay customized na nagkakahalaga ng 1,000,000. Kung madumihan, kaya nyo bang bayaran? Bakit hindi ka pa umalis? Manager yan. Dahil sinabi nila na nandito sila para bumili ng damit. Sige, pasukin na nila. Pero, kailangan mong bantayan ng mabuti. Kung sakaling may masira o madumihan, makikita mo naman ano ang kanilang ipambabayad. Kung si Miss Liu nga lang ang usapan, nakiusap ako para sa inyo. Sige, pumasok na kayo. Tandaan ninyo, huwag basta-basta humawak. Huminto kayo. Anong nangyari? Dahil sabi ninyo na kayo ay bibili ng damit. Sige, magpusta tayo. Kung wala kang mabibili kahit isa, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos ay umalis ka kay Zhang Zijun. Nangangarap ka. CJ, nakapagkasunduan na tayo. CJ, tiyak na tayo. Lolo, mag-alala ka. Sandali lang, may magbibigay sa atin ng pera. Pero may isa akong hiling. Kung kaya nating bilhin, yung mas mahal pa sa'yo. Kailangan mong lumuhod at sumigaw ng 3 beses. Napagpalain ang aking apo at ang kasintahan ng aking apo. Na magkaisa at magkaroon ng masayang pagsasama. Narinig niyo ba iyon? Itong matandang ito ay gusto pang makipagtagisan sa akin. Kung sino ang bumili ng mas mahal na damit, matapang kang makipagkumpetensya sa akin. Tingnan natin kung paano ka mamamatay.
Lolo, hindi ka rin ba nagka-fever? Baliw na batang ito, Lolo, ayos lang ako. Tara, magmadaling pumili ng damit. Mabilis. Zijon, pamilya ng girlfriend mo. Bakit parang lahat sila ay magaling magyabang? Kung ito ay pakakasalan mo, kailangan mo talagang disiplinahin. Tama, hindi mo naman ito hindi nakita kanina. Yung si Leroy, nang aapi na sa harap mo. Yung matandang lalaki para lang makabawi. Normal lang na magyabang. May katwiran ang pagmamalaki mo. Pero, ngayon, kailangan mong gumastos ng malaki. Malaking gastos. Ako. Hindi ako. Bakit? Ano ibig sabihin? Deshu. Shuji. Wag ka na. Ibigay mo ang card. Naka-freeze ang card ko ng matanda. Isipin mo, kung hindi mo kayang bayaran, ang pangit naman, di ba? Si Wei Dasha. Bilisan mo, magbayad ka na. Lolo, kailangan mong bumili ng kaunti lang ah. Ito na lang. Ay, Hangi. Liu, magandang paningin. Ito ay gawa sa mga mataas na teknolohiya at bihirang materyales. Gawa ng mga nangungunang designer sa mundo. Ginawa ito. Kailangan lang ng 8 milyon. 8 milyon. Maliit na 8 milyon. Marami ba iyon? Pakipakete ito para sa akin. Mahal na mahal. Anong suot nyo? Anong high-tech? Anong bihirang materyal? Sila lang ang maniniwala niyan. Hindi tayo karapat-dapat sa kanila. Sige na. Kayo naman, pumili kayo ng isa. Nakarapat-dapat sa'yo. Maganda iyon. Tigil. Huwag hawakan. Yung damit na iyon ay, kaya ng digma. Halaga nito ay mahigit 2 milyon. Isa lang ito sa buong mundo. Lolo, 20 milyon ito. Tingnan ang itsura mo. Baka hindi mo pa narinig. Ang baluti ng digma ang Diyos na ito ay personal na ipinagkaloob ng hari. Bilang pagdiriwang sa General Kim, sa pagbawi ng teritoryo ng aming Mengsaw, ang baluti na iginawad kay General Kim. Sa tingin mo, ito ay simpleng usaping 20 milyon. Ang pinakamahalaga ay, ang taong bumili ng damit na ito, kailangan munang sumailalim sa background check. Dapat ay may mga ninuno na naging general na martyr, at may mga natatanging gawaing militar, para makabili. Kung hindi, sa pagsasaliksik tungkol sa background ni Miss Liu, nawawala ang isang espesyal na medalya ng militar. Itong damit, matagal nang naging pag-aari ni Miss Liu. Kung ganito ang sinasabi, itong damit, para sa akin ito ay custom-made. Si Zijon, mabilis mong pigilan si Lolo. Ang laki ng pagpapalakas niya. Huwag na nating pag-usapan ang 2 milyon. Kung mayroon man akong tanging ang espesyal na military achievement, tumingin sa buong Mengsaw, 2 tao lang ang mayroon. Lolo, isa lang siya, na matandang pastol. Siya, paano mangyayari yon? Lolo, ito ay talagang hindi natin kayang bilhin. Kung hindi, umalis na tayo. Baka naman, umalis na tayo. Hindi ka ba naniniwala na kayang lokohin ka ng lolo mo? Ang damit na ito, ay hindi kayang bilhin ng lolo. Sa buong Mengsaw, walang sinuman ang may karapatang bumili nito. Sobrang taas na ng mga pangarap mo. Sino ang nagbabantay? Paalisin mo sila. Hindi niyo na kailangang paalisin. Kami na ang bahala umalis. Sige, aalis na tayo. Tapos na. Totoo nang tapos ito. 2 milyon yan. Baka patayin ako ng tatay ko. Siya ang nagtulak sa akin. Sino ang nakakita? Ikaw. O kayo. Ang nakita ko lang ay ikaw. Kakabangga mo lang. Baluti ng Diyos ng digma. Ngayon, nasira na ang lahat. Ano nang gagawin? Sino ang mananagot sa mga resulta? Anong mga resulta? Ako na ang magbabayad. Magbabayad. Ito ba ay usaping 20 milyon? Ang damit na ito ay personal na sinubaybayan ng pinuno para kay General Kim na ginawa ng espesyal, kung hindi dahil sa hindi pa gusto ni General Kim. Sa damit na ito, hindi sana ito nangyari. Sa damit na ito, paano mangyayari yon? Na maikalat sa merkado. Sinabi pa ng pinuno ng bansa na kailangan niyang makahanap ng isang tao na makakapag-ugnay sa katayuan ng damit na ito. Hindi dapat magkamali sa bagay na ito. Nasira na ang damit ngayon. Alam na ng bansa. Lahat tayo ay mamamatay. Hindi ba't kaunti lang ang napunit? May paraan ako. May paraan ka. Sabi na ni Genji,
Liu, ang orihinal na materyales ng damit. Wala na. Hindi ito para sa inyo. Hindi ito basta-basta. Isang simpleng bagay. Ginoong yan. Bakit hindi ka pa kumilos? Hulihin mo silang lahat. Dalhin sa harap ng pinuno. Mamatay para magbayad ng utang. Nasaan ang gwardiya? Nasaan ang gwardiya? Bakit hindi pa sila dumarating? Sandali lang. Sa anumang kaso, nandito na tayo. Mas mabuting subukan ito ng lolo. Lolo, may paraan ka ba talaga? Naglalaro lang ang lolo sa iyo. Maaari mo ba akong bilhan ng candy? CJ, subukan mo na lang. Kung hindi mo ito maayos, wala ka na. Apo, sinasabi lang ni lolo sa'yo. Matagal na siyang hindi kumakain ng asukal. Masakit ang ngipin. Nabaliw ka na. Tapos na. Totoo nang tapos na ito. Ginigipit tayo ni Lolo. Lolo, huwag kang kabahan. Binili ko na ang damit. Ayaw ko. Itapon mo na lang. Mahal kong maliit. Mukhang baliw yata itong lolo mo. Huwag na nating pag-usapan ang damit na ito. May karapatan ba kayong bumili? Itong 2 milyon. Kaya mo bang kunin yan? Di ba 2 milyon lang naman? Tatawag ako. Ipapadala nila dito. Hello, Lolo. Anong nangyari? Ipadala mo dito ang 2 milyon. 2 milyon lang ito. Kailangan mo pang tumawag ng personal. Hahanapan ko ng tao para dalhin sa iyo. Tama nga. Hindi ka ba makikipagkita kay Mickey? Para saan ang 2 milyon na ito? Bumibili ako ng damit sa Marriott Mall. Marriott. Lolo, ikaw ang matandang nag-aalaga ng tupa. Paano mo naman maidadala ang kapatid na babae sa Marriott? Para mamili ng damit. Ganyan ang ating pagkatao. Ay tiyak na malalantad. Wala akong pakialam. May isang taong hindi marunong makisama. Nakikipaghasik sa apo kong mahal. Kaya ko bang hayaan siyang manakawan? Binili ko ang damit na ito. Ibibigay mo ba o hindi? Kung hindi, hahanap na lang ako ng iba. Lolo. Lolo. Tapos na. Mahal na mahal. Ayaw ibigay kahit 20 milyon. Kanino ba ito ibinabayad? Para ba sa mental hospital? O para sa nagbebenta ng papel na pera? Lolo, ano man ang mangyari, sama-sama tayong haharapin. Huwag ka nang tumawag ulit. Sa loob ng 10 minuto, ipadala mo sa akin ang 20 milyon. Matandang ulol. Gusto kong makita. Sino ang magdadala sa iyo ng 20 milyon? Abangan natin iyon. Tingnan mo, may tao na pumarito. Kapatid na babae. Ayos lang ba kayo? Pagkatapos kong tumanggap ng tawag, agad akong pumunta dito. Lolo, sabi na ng doktor, isa po kayong may Alzheimer. Seryoso na ito. Pananatilihin ka na lang sa bahay. Tingnan mo, huwag kang maglakbay ng walang dahilan. Lolo, may sakit ka sa pag-iisip. Anong sakit sa pag-iisip? Pasensya na. Ang lolo ko ay may demensya na matagal na. Ilang taon na ito. Tungkol sa damit. Sandali lang. Hahanap ako ng taong babayaran ito. Lolo, tayo na. Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Ito ay sa pangalan ng hari. Ang Marriott Mall na itinayo. Hindi lang kayo ilang tao. Ang makakapagpasok kung gusto ninyo. At makaalis kung gusto ninyo. Sasabihin ko sa inyo, nawasak na ang Diyos ng digmaan kay. Suriin ang pinagmulan ninyo. Kayo lahat. 2 milyon. Kung hindi nila maibibigay. Lahat kayo, arestuhin ninyo. Ibigay ninyo sa Panginoon. Sabi ni Lolo kanina sa telepono, may magdadala ng 2 milyon para sa kanya. Paano mo naman mapapaniwalaan ang sinasabi ng Lolo? Yung mga may demensya, madaling makapagsalita ng walang katotohanan. Kamakailan lang, sinabi pa niya sa akin, na ako ay pinakamayaman. Ikaw naman talaga ang pinakamayaman sa mundo. Tingnan mo, nandyan na naman. Mahal na mahal. Nangangako ng taimtim na magbibigay ng 20 milyon. Akala ko ay demensya na. Nalilito ako. Pakiramdam ko may katwiran. Ang sinasabi nila, lalo na ang tungkol sa demensya. May katwiran ka. Sinasabi mo, itong isip ko. Dapat na bang ipatingin? Ang sakit ni Lolo, hindi dapat ipagpaliban. Ganito, kilala ko ang isang doktor na espesyalista. Papatingin ko siya kay Lolo. Baka gumanda ang kalagayan ng sakit. Zijon, salamat sa iyo. Zhang Zijon, hindi ba't naakit ka na niya? Hanggang ngayon, tinutulungan mo pa siya. Tingnan mo ang sarili mo. Isang baliw na babae. Sino ba ang gustong magpakasal sa'yo? Para kang nagbuhos ng dugo sa 7 buhay. Ikaw. Ginoong Yang,
Magmadaling maghanap ng tao. Arestuhin silang lahat. Ibigay sa hari upang parusahan. 2 milyon hanggang. Paano siya nakarating? Huwag lang sana niyang maibunyag ang ating pagkakakilanlan. Sa kanila. Kapit Kin, dumating kayo ng tama. Itong maliit na mahal, at saka ang kanyang lolo. Nasira ang kanyang sandata ng digmaan. Ano? Nasira ang kanyang sandata ng digmaan. Sino ang gumawa? Ako ang gumawa. Kinkuan. Huli ka na dumating. Napatunayan ang kasalanan. Si Kin ang nag-utos. Yung lolo ko ay nagkamali lang sa isang sandali. Hindi sinasadyang nagawa. Pakiusap, intindihin ninyo. Tanggapin. Lahat ng miyembro ng pamilya na ito ay mahilig maglaro ng laro. Sige na nga. Mas mabuting makipagtulungan muna tayo sa kanila. Komandante Kin, dapat mong ipaalam agad kay Gong. Huwag kang magpakita ng awa. Tawagin ang mga tao. Kinkuan. Hindi mo ba alam kung sino ang mas mataas ang ranggo? Ikaw, matandang lalaki. Nangangahas ka pang i-threaten si Commander Kin. Hindi kita matuturoan ng mabuti. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganitong lakas ng loob? Si Commander Kin. Bakit mo pa rin tinutulungan ang matandang ito? Siyempre si Commander Kin. Tinitingnan siya bilang isang matanda. Ayaw nang makipagtalo sa kanya. Mabait ang puso ni Commander Kin. Dahil sa kanyang katandaan. Ayaw niyang mananagot siya. Ngunit nasira na ang tagumpay ng Diyos ng digmaan. Ang kasalanang ito ay tiyak na mayroong mananagot. Dahil matanda na, hindi pwedeng makulong. Kaya't maliit na lang ang gagawin natin. Anong gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Siyempre, huliin ang maliit na ito. Ihatid sa Panginoon upang magpatawad. Sino ang magtatangka? Ayos lang si Lolo. Matanda na kayo. Ako na ang magbabayad para sa inyo. Alagaan mo ng mabuti si Lolo. At ang nanay ko rin. Si Yu ay may tapang. Tunay na dugo ng pamilya Kim. At ikaw, maliit na mahal kong kaibigan. Si Yu ay nasa labas. Nagdusa ng ganitong daming sakit. Kayo pa rin ay nagtago ng pagkatao. Ikaw pa rin ba ang tunay na kapatid niya? Si Yu ay nasa labas. Nagdusa ng ganitong daming sakit. Kayo pa rin ay nagtago ng pagkatao. Ikaw pa rin ba ang tunay na kapatid niya? Lolo, ako po. Tumahimik ka. Ngayon, sasabihin ko ang katotohanan. Miyuki, sa totoo lang, hindi ako yung sinasabi nila. Matandang nag-aalaga ng tupa. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay, Lolo, tingin ko. Mas mabuti pang bumalik ka ng maaga para magpatingin. Ganito. Tatawag ako sa kaibigan kong doktor. Tatawagan ko siya. Ano ang sasabihin ko? Kayo mga batang ito, hindi kayo maniniwala. Kinkuan. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ako ito. Lolo, hindi ba sinabi nilang may magbibigay sa'yo ng 2 milyon? Yung pera. Nasaan na ang pera? Kinkuan, anong hinihintay mo pa? Dalhin mo na ang 2 milyon dito. Matanda, anong karapatan mo para bigyan ka ng pera ni Commander Kin? Alzheimer's. Sira ang isip. Maaari itong maunawaan. Huwag niyong gawing labis ang pang-aapi. Kinkuan, inuutusan kita sa pinakamataas na utos ng militar. Sa loob ng 3 segundo, ihanda ang 20 milyon. Tao, narito. Ihanda ang 20 milyon. Lolo, ito. Talagang 20 milyon nga ito. Itong matandang ito, paano niya? Napapayag si Kin na bigyan siya ng pera. Hindi dapat. Baka. Itong matandang ito ay si Kin Kuan. Bilisan mong sabihin sa kanila kung sino talaga ako. Ang kanyang tunay na pagkatao ay ang tagapagtanggol ng Mengzhao. Unang komandante ng madilim na daan. General Kin. Lolo. Kayo po si General Kin. Lolo, ikaw ay si General Kin. Komandante Kin. Sinasabi mong siya ay ang nangingibabaw sa Mengzhou. General Kin. Impossible. Isa lang siyang pastol. Paano siya magiging General Kin? Kuya, anong nangyayari dito? Nandyan ba ang panlilinlang sa akin? Wala. Lolo, isa lang siyang matandang pastol. Pero sinabi ni Commander Kin na tumulong na ang lolo sa kanya dati ng kaunting bagay. Tingnan mo. Ito na naman, nagbibigay siya ng pera sa kanya. At nakikipag-arte pa sa kanya.
Halos naniwala na naman ako. Buti na lang, naging matalino ako ngayon. Naglalaro lang siya kasama niya. Dahil ang matanda ay may Alzheimer. Kaya agad-agad, dapat siyang dalhin sa mental hospital. Huwag na sanang magka-psychosis dito. Wala akong Alzheimer. Yung armor ng War God. Kailangan ko talagang bilhin ito. Matanda, gusto mo pang bumili ng armor ng Diyos ng Digmaan. Kahit nahanda si Kin na makipag-arte sa iyo. Ibigay ang 20 milyon. Ngunit wala kang henerasyon ng mga martyr na major sa iyong angkan. Dagdag pa, wala ka ring espesyal na medalya sa serbisyo. Hindi makalusot sa background check. Yung damit na yan, hindi mo pa rin mabibili. Paano mo alam na hindi ako makakakuha? Sige na, sa tingin ko ikaw, hindi ka magsasawa hanggang hindi ka nakikita ang katotohanan. Kaya kong i-verify gamit ang machine ko. Subukan mo lang, subukan mo lang. Lolo. Tapos na. Ang ating pagkakakilanlan. Siguradong malalantad ito. Kung malaman ito ng nakababatang kapatid, na matagal na nating tinatago sa kanya, siguradong magagalit siya. Nakipaghiwalay na sa amin. Hindi pumasa sa kwalifikasyon. Matanda. Wala kang kapangyarihan, wala kang pera. At hindi ka naman nakapag-ambag sa bansa. Gusto mo pang pumasa sa pagsusuri. Anong mga pangarap na walang kabuluhan? Hindi dapat ganito. May sira ang inyong makina. Kahit ang pamilya Liu ko ay hindi nakapasa sa kwalifikasyon dahil sa mga natatanging militar na nagawa. Ikaw, isang mababang uri ng tao, ay nais pang makapasa. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi ito dapat. May sira ang makina ninyo. Sige na, Lolo. Kayo ang pinakamagaling, kayo ang pinakamahusay. Okay ba? Uwi na tayo. Lolo. Uwi na tayo. Gagawan kita ng masarap na pagkain. Akala nyo ba? May sakit akong Alzheimer. Ngayong taon, kailangan kong patunayan sa inyo. Qin Kuan. Sabihin mo sa kanila. General, nakalimutan nyo. Ang inyong pagkatao ay ang pangunahing lihim ng Meng Zhao. Kaya, ang iyong personal na impormasyon ay na-block lahat. Kung hindi ka magsasalita, makakalimutan ko pa nga. A-unblock ang aking personal na impormasyon. Ang block ay naalis na. Ipinapakita ko sa inyo. Nakapasa sa kwalifikasyon. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ang unang beses kong makita. Nakapasa sa pagsusuri. Impossible. 3 henerasyon ng aming pamilya ay mga martyr. At may mga espesyal na medalya sa serbisyo. Bakit siya, matanda na ito? Anong katangian niya ang nakatugon? Ang pamilya Qin ko ay 3 henerasyon ng mga general. Nagtanggol sa Meng Zhao. Marami na kaming nagawa. Nakakagulat ba? Kuya, bakit hindi ko narinig? Kami ay mula sa isang angkan ng mga mandirigma. Noon iyon, matagal na ang nakalipas. Ngayon, nasa pagbagsak na kami. Mayroon pang mga hinihinging katangian ng mga bayani. Naaalala ko, kailangan ito ay nasa aking pangalan. Ang buong Meng Zhao ay mayroong mga may espesyal na military achievements. Hindi higit sa 2. Kaya paano nakuha ng lolo ang kanyang espesyal na military achievement? Ano ang nangyari? Siya ay isang amoy tupa lamang. Paano naman magkakaroon ng espesyal na karangalan sa militar? Siguradong sira ang makina. Hindi ba mahirap ang maliit na tagumpay sa militar? Buwan-buwan. Sa totoo lang, Lolo, isa rin siya sa mga taga-Donghuang Minyu. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay sundalong pangunahing tauhan. Ang lolo ay isang sunog na sundalo sa mundo ng mga patay. Sundalo ng apoy. Ang sundalo ng apoy ay ang nagluluto ng pagkain. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang sundalo ng apoy ay pwedeng makakuha ng mataas na parangal. Tama iyon. Noong nasa militar pa si Lolo, sobrang sarap magluto niya. Lalo na yung sinangag na itlog. Yung matandang general talaga ang gustong-gusto kumain yan. Tuwing masaya siya, binibigyan ni Lolo ng isang espesyal na medalya ng militar. Sabi mo nga, sino ang lalapitan mo para magreklamo? Ito pala yung masamang magluto. Kung ako ikaw, ihiya akong sabihin yon. Isang taong marunong magluto, ngayon ay nag-aalaga ng tupa. Naging ganyan na lang. Paano ka pa makakalabas at makikipagkita sa tao?
Bodong, tumahimik ka. Komandante Qin, ako. Kahit na mga sundalo na nakikipaglaban para sa iyo ay mga bayani ng Mengzhou. Hindi ikaw. Isang walang silbing tao na hindi man lang nakahawak ng baril. Qin, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako mangahas muli. Tao. Ihampas niyo sila sa akin. Isang daang sa bibig. Ipabatid sa lahat na ang kapangyarihan ng Donghuang Mingyu ay hindi dapat hamakin. Commander Qin, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Zhang Zijun, magsalita ka naman. Sandali lang. Ang kapangyarihan ng Silangang Wilds ay nagkakahalaga lamang ng 100 beses. Kaya't hindi ba't lahat ay pwedeng hawakan lahat? Sa tingin ko, hindi bababa sa 5 hanggang 600. Saka lang masasabi na ayos. Zhang Zijun, ang bobo mo. Sabi mo, tama. 10 beses na palo. Hindi naman ako mainit ang ulo. Walang problema, Lolo. Ang mga bumbero ay talagang magaling. Lolo, makatutulong sa Mingyu. Naglilingkod sa Mengzhou. Marami na ang mga tao na hindi kayang abutin. Lolo, sinasamba kita. Sa hinaharap, siguradong magkakaroon ako ng oras. Matikman ang iyong luto. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang gagawin ko. Sige na, Lolo. Ayaw ko. Uwi na tayo. Kumakagat ako. Huminto ka. Anong ginagawa mo? Kuya Guardia, may kailangan akong sabihin kay Ginoong Qin. May appointment ka ba? Appointment? Pasensya na, nakalimutan ko. Pwede ba akong pumasok muna? Gagawa ako ng appointment para sa iyo mamaya. Akala mo ba ito ay palengke? Kahit sino ay makakapagpasok. Sasabihin ko sa iyo, yung mga gustong makakita kay Director Qin. Nakapila na dito hanggang sa susunod na taon. Magsiuwi ka na. Huwag ninyong istorbohin ang aming trabaho. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Nandyan ba talaga si Ginoong Qin? Ilang beses na akong pumunta dito. Mailakad si Chairman Qin. Hindi pa siya bumabalik. Sige na nga. Sige, babalik ako sa ibang araw. Ayos. Nakita mo ba? Si Ginoong Gu ay isang mataas na tao sa Jiangshen. Gustong makipagkita sa chairman. Nakapag-schedule na ng maraming beses. Pero hindi pa rin siya nakakita. Iyan na. Ikaw na isang batang wild. Anong karapatan mo? Kuya Security, siguradong hindi kita gagawin. Magdudulot ng problema sa inyo. Pasok na ako. Maghihintay lang ako sa lobby. Sinasabi ko sa'yo, may problema ba ang isip mo? Ang Qin Group ay, ano bang mga hayop ito? Kaya ba nilang makapasok? Umuwi ka na. Kung hindi, mamaya makita ng manager. Tayo ang pagmumultuhin. Kuya Security, pakiusap, hayaan nyo na akong makapasok. Hindi ko kayo gagawin ng masama. Talagang hindi ako magpapahirap sa inyo. Umalis na kayo agad. Kung hindi, kami. Huwag kayong manlaban. Babae. Magpakumbaba kayo sa amin. Baka mapagpasyahan naming magmalasakit. Ipapasok ka namin. Kuya Security, pakiusap, tulungan niyo ako. Kapag humihingi ka, dapat may tamang pag-ugali. Kung hahalik ka sa amin at hihingi, hindi lang namin kayo papapasukin. Dadaling kita sa loob. Sa ating Chairman Qin. Kung hindi, umalis ka na agad. Huwag mo kaming pilitin na kumilos. Chairman Qin, tingnan mo. Kapatid. Talagang lumuhod na. Naghahanap sila ng kapahamakan. Huwag munang magpadalos-dalos. Kailangan munang linawin. Ano ang dahilan ng pagpunta ng kapatid na babae dito? Ganito. Bigyan mo ako ng maskara. Palagi akong pinapagalitan ni Manager Zhao. Sa wakas, nakabawi na ako ngayon. Sarap. Ito ang pakiramdam na mataas. Talaga, napaka-komportable. Kuya Guardia, pakiusap, patawarin niyo na ako. Pumasok. Bobo ka ba? Tayo lang dalawang maliit na tao. Paano tayo makakapag-usap kay Chairman Qin? Makipag-usap sa kanya. Papaluhurin kita. Nag-enjoy lang ako. Manager Meng, Chairman. Ano nang nangyayari? May isang cute na bata. Gusto talagang makipagkita sa chairman. Manager,
Iwanan mo na sa amin yan. Hindi namin siya papasukin. Chairman, gusto ko ng isang piraso. Ticket ng King Yun Society. Mananaginip ka pa. Kahit sabihin mo yan. Nakakatawa talaga. Tumigil ka na. Mag-ingat sa imahe. Kakayahan. Alam mo ba? Sabihin mo na. Bakit mo kailangan ang tiket? Kung matulungan mo akong makuha ang tiket ng King Yun Hui, sasang-ayon ako sa kasal ninyo. Sige, Papa. Tatay, hindi mo ba pinapahirapan si Liu? Zijun, gusto kong subukan. Kailangan ng bahay ng boyfriend ko. Ang tiket na ito. Kung hindi sila papayag. Sa kasal namin. Pakiusap ko sa inyo. Magbibigay ako ng 300,000. Bibili ka sa akin ng isang tiket. Sa boyfriend mo. Binibiro ka lang ba sa bahay? Ang tiket ng King Yun Society. Hindi mo lang pwedeng bilhin ang pera. Kahit pa pwedeng. 300,000. Kaya mo bang ilabas ito? Tumahimik ka. Ganoon pala. Saktong-sakto. Mayroon akong isang kopya dito. Kunin mo na lang. Walang bayad. Ibinigay na ito. Talagang dahil sa awa ko sa kanya. Masyadong bata pa si Ginoong Qin. Masyadong mabait. Salamat, Ginoong Qin. Kayong dalawa, kanina ba ay huminga kayo? Sino ang nag-utos sa inyo na huminga sa harap ni Ginoong Qin? At ikaw rin. Sino ang nagpapahinga sa'yo? Meng Biao. Pinutol nila ang 2 binti nila. Paalisin sila sa syudad ng ilog. Chairman, patawarin mo ako. Chairman. Miyuki, sa wakas, pwede na tayong magpakasal. Hindi pwede. Ayaw mo ba? Hindi naman. Ngayon, ang tatay ko. Kailangan niyang magpa-opera agad. At kailangan pa niyang magpahinga. Kailangan talaga ng 3 buwan. Walang problema. Matagal na akong naghihintay. Hindi naman ito masyadong mahalaga. Pwede nating alagaan si nanay ng magkasama. Sino ba ang mag-aasawa sa kanino? Papa, dapat ang lalaki ang magdadala sa kasal. Mayroon ding isang restaurant. Kuya Yuyu, dahil siya ang nagsimula ng responsibilidad na ito. Ibig sabihin, seryoso siya. Malaki na ang kanyang pagpapakita ng sinseridad. Huwag ka ng ganyan, okay. Kung malaman ng iba, hindi ba't napahiya ang pamilya kong Zhang? Tio, ang bagay na ito ay hindi basta-basta makakamit. Bakit hindi ko ito mahanap? Ano ang alam mo? Ang pamilya ko, ang Zhang, ay nasa Jiangxing. May pangalan din kami dito. Sandali lang. Kung may ilang silang sasakyan na dumating, saan ko ilalagay ang aking matandang mukha? Mayroon pang restaurant. Kung masyadong pangit, hindi ako papasok. Tatay. Sasakyan at bahay. Lahat ay forma lamang. Basta't kami ni Liu. Gawin mong maayos ang buhay. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Tingnan mo kung anong oras na. Wala pang dumating na sasakyan hanggang ngayon. Nga, anak. Tumawag ka at magtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatanungin ko lang. Tingnan mo, parating na ang sasakyan. Ito ay isang mamahaling kotse mula sa klase ng Qianfang. Hindi mo lang basta-basta mabibili kung may pera ka. Pero medyo pasado naman ang kotse. Tingnan natin kung ano ang kalagayan ng restaurant. Kapatid ni Yuan Yu. Sino ba talaga siya? Ngayon, pakakasalan kita. Tara. CJ. Mulan Pavilion. Ito ang tanging 8 bituin na hotel sa buong Mengsao. Isa lamang ito. Yuyu, sigurado ka? Dito ba ito? Pinadala sa akin ng kuya ko ang lokasyon. Ito nga yun. Tama nga. Huwag kang magduda, tignan mo. Totoo, dito nga. Pumasok na tayo para tingnan muna. Walang silbi ang manghula-hula lang ng walang alam. Bakit naman sa Mulanje? Sa huli, tayo pa ang magbabayad. Ngayon pa lang, ang pamilya Zhang na ang nagsusugal. Pumasok na ang mga anak natin. Pasok na rin tayo. Anong alam mo? Dito tayo kumakain. Kaya ng pamilya Zhang, hindi na namin kayang magbayad. Kung talagang wala ng paraan.
Dala natin ang mga bata at aalis na tayo. Naiintindihan ko. Magandang araw. May reservation po ba kayo? Oh, nandito ang kuya ko. Nag-book siya ng isang silid. Ano po ang pangalan ninyo? Gu Mingyu. Ayan, Gu. Gu Mingyu. Pasensya na. Wala po kami dito ng impormasyon sa inyong reservation. Ano bang sinabi ko? Tara na. Huwag ka nang magpakahiya dito. Zijun. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Yuyu. Baka tumawag ka na lang. Tanungin mo si kuya kung ano ang nangyayari. Bakit ka pa nagtatanong? Magsimula na tayo. Sandali lang. Kinmiki. Mayroon ba kayong reservation na? Pangalan Kinmiki. Ikaw ba si Miss Kin? Pasensya na kanina. Pakisunod po sa akin. Sino naman si Kinmiki? Ginoong Kin. Ito ang inyong na-reserve na Dragon and Phoenix Hall. Dragon and Phoenix Hall. Ito ang pinakamaharlika na bulwagan. Narinig ko na ang bayad sa buong venue ay 8,888,000. Ano? Mahigit? Pasensya na. Baka nagkamali lang. Walang mali. Para sa iyong kasal. Ang nag-book ay nag-book ng buong hotel. Ngayon, lahat ng manggagawa ng hotel ay maglilingkod sa iyo. Hindi. Siguradong nagkamali ang kapatid kong lalaki. Hindi namin kayang bayaran ang 800,000. Ayan, Gil. Kin, may nagbayad na ng mga gastos. Huwag kayong mag-alala. Nabayaran na. Baka ang kapatid kong lalaki ang nagbayad. Guxiao. Hindi. Dapat kitang tawaging Ginoot Ginang Kin. Ginoo Meng. Bakit ka nandito? Ngayon ay kasal ng kapatid ni Ginoo Kin. Pumunta ako para tumulong sa paghahanda ng kasal. Kapatid na babae ni Ginoong Kim. Nagpakasal din dito. Si Yuyu, ang kanyang kapatid, ang nag-book din dito sa bulwagan. Si Ginoong Kim, ang nag-book din dito sa bulwagan. Walang ganitong pagkakataon, di ba? Talagang si Ginoong Kim ang nag-book sa bulwagan na ito. Naka-schedule. Ang pangalan ay Kinmiki. Ginoo, kakausapin mo ako bilang Kinmiki. Akala ko ikaw ay ang prinsesa ng Kim Group. Paano mangyayari iyon? Narinig ko na. Sila ay isang pamilya na nasa pinakababa ng mga manggagawa. Matagal na nilang inisip na nagkapareho lang pala. Akala ko, totoo kang kapatid ng chairman. Isa lang naman yun, isang hindi pagkakaintindihan lang. Yuyu, kung hindi, tawagan mo si kuya. Tanungin mo kung nasaan talaga yung hotel. Sabi ko na nga, tungkol dito sa bagay na ito, ibigay na lang sa pamilya Zhang ang usapin ito. Yung kapatid mo ay talagang gustong magpakitang gilas. Ngayon, ang aking mukha ay nawala na sa inyo. Bakit hindi sumasagot ang kapatid? Yung kapatid mo, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon ay ang malaking araw ng anak ko. Isang masayang araw. Hayaan mo siyang nandito, na nakatayo lang. Tatay. Kuya Zejun. Sabi ko na noon pa. Sila at ang pamilya nila, lahat sila ay mga sinungaling. Liu Roy. Bakit ka nandito? Siyempre, para dumalo. Sa kasal ni Miss Kinsan. Maliit na cute. Anong lugar ito? Isa rin itong lugar na kaya mong pasukin. Liu Roy. Tama na, ngayon ang araw ng kasal ko. Pakisuyo, magpakabait ka. Liu Roy. Tama na, ngayon ang araw ng kasal ko. Pakisuyo, magpakabait ka. Pinili mo ang maliit na cute. Hindi mo ako pinili. Ganito klase ng salo-salo. Ay siya ang nagdala niyan. Ganito na lang. Agad mong itulak siya palabas. Ngayon, sumama ka na sa akin. Ngayon, magpakasal tayo. Bitawan mo. Kahit si Yuyu, hindi ka kayang talunin. Paano mo ako mapapakasalan? May hiya ka ba? Mahal na bata, hindi ka tinatanggihan ni Gen. Liu, ayaw mo pa rin sa kanya. Tay, ang tiket sa Kinyon Hui. Pero si Yuyu ang nagtagumpay na makuha ito. Huwag mong kalimutan. Sino ang nakakaalam kung nakuha niya ito sa pagnanakaw? O sa pang-aagaw? Maaari akong maging saksi. Si Chairman Kim. Ang personal na inabot kay Miss Kim. Talagang swerte niya. Kahit saan ka magpunta, may tutulong sa'yo. Mga kaibigan, ngayon ay ang araw ng kasiyahan ni Miss Kim. Sa pamilya Kim. Pero itong maliit na mahal. Ngunit hayagang, nagsusuot ng wedding dress at naglalakad sa kalye. Gusto niyang agawin ang atensyon ni Miss Kinsan. Sabi ng lahat, ano ang dapat gawin?
Gusto niyang agawin ang atensyon ni Miss Kinsan. Sabi ng lahat. Ano ang dapat gawin? Isang mahirap na dalaga. Gusto pang maging prinsesa mula sa isang maduming ibon. Talagang walang pakialam sa sarili. Umalis ka na agad. Kung hindi, ipapalayas kita. Umalis ka na, umalis. Umalis ka na. Sino ang matapang? Anak, ang gulo mo talaga. Ngayon ang tamang panahon para tumayo sa panig ng Liu. Huwag kang magpadala sa katangahan mo. Tatay, si Yue Yu ay asawa ko na ngayon. Hindi ko siya poprotektahan. Ano na ako? Hindi pa ba tayo kasal? Sundalo. Saan napunta ang mga sundalo? Itapon niyo yung mabahong pulubi. Ano ang balak niyo? Tumigil kayo. May laban na. Mahal na mahal. Sinasadya mo bang magalit ako? Tatay, ikaw rin ay isang lalaki. Kung ako ang nanay ko ngayon, ano ang gagawin mo? Hindi ba ito pareho? Bakit hindi ito pareho? Yue, pinrotektahan ko siya ngayon. Tingnan natin kung sino ang may lakas na kumilos. Kahit na umalis sa Zhang family. Kailangan kong protektahan siya. Zijun, huwag kang magbiro. Ang tatay mo ay para sa kabutihan mo. Zijun, para sa akin. Para sa akin. Na mapakasal. Sa babaeng ayaw ko. Para sa akin. Na mapalayas ako sa harap ng maraming tao. Walang pakialam sa aking dangal. Ganyang makasarili at mapagsamantala na pamilya. Huwag na lang. CJ, gusto kong makita. Umalis ka sa bahay ng Zhang. Anong buhay ang makakamit mo? Salamat, Zaijun. Walang anuman. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala rin ako sa sarili ko. Basta't magsisikap tayo ng magkasama. Tiyak na makakamit natin ang mas magandang buhay. Magsisikap tayo ng magkasama. Salamat, Zijun. Walang anuman, naniniwala ako sa iyo. At naniniwala rin ako sa sarili ko. Basta't magsisikap tayo ng magkasama. Siguradong mas magandang buhay ang makakamtan natin. Magtutulungan tayo. Kayo dalawa. Talagang hindi niyo ako pinapansin. Guardia. Sige na. Tapos na ba kayong magulo? Ginoong Meng. Ito ang Chairman Qin. Nagpadala siya ng larawan ng ikalawang ginoo. Gagamitin sa kasal mamaya. Sige na. Naintindihan ko, umalis na kayo. Tingnan niyo lahat. Siya ba talaga? Si Chairman Qin na ito. Pinadala ito ng tao. Ito talaga ba? Pinadala ito ni Chairman Qin. Paano kaya nakamukha niya si Miss Qin? Nang ganito kalapit. Para silang magkapareho. Naglilihi ba ang mata ko? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Si Mrs. San ng Qin sa larawang ito. Kagaya ko ng hawig. Hindi kaya itong batang ito ay si Mrs. San ng Qin. Naiisip ba ninyo na bobo kayo? Itong cute na batang ito. Lolo ko ay isang tagapag-alaga ng tupa. Kuya ko ay isang manggagawa sa ilalim. Paano siya magiging Ginoong Kinsan? Naiintindihan ko na. Tiyak na may nagpalit ng larawan sa daan. Na may kinalaman dito. Ginoong Meng. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ito ay mula kay Chairman Qin. Na personal na ipinadala ng tao. Sinasabi mong peke ito. Nag-aalinlangan ka ba kay Chairman Qin? CJ, kung gusto mong sabihin na siya si Miss Qin, hayaan mo siyang tumawag ngayon. Gusto kong makita. Siya ba ay tunay na Miss Qin na ikatlong anak? Bakit hindi sumasagot sa tawag? Tingnan niyo na lang ng maayos. Yung gwapong kuya niya. Ayaw talagang sumagot sa tawag. Tawagan si Lolo. Tama. Sigurado akong alam ni Lolo. Walang sumasagot sa tawag mo. Walang sumagot. Sige na. Tumigil ka na sa pag-arte. Hindi alam ni Lolo kung saan siya nagpapasto ng tupa. Amoy batang pasaway. Iyan ay daga. Manatili ka lang dyan sa kanal. Huwag kang lalabas, lahat ay tatamaan. Malapit nang dumating si Chairman Qin. Nasaan na ang mga security? Ihampas mo na siya palabas. Para hindi masira ang reputasyon. Sa mata ni Chairman Qin. Liu Ruoyi. Ngayon ang araw ng aking kasiyahan. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Zijun, sinasabi ko sa iyo, isipin mo munang mabuti bago ka magsalita. Kapag natapos na ang araw na ito, ang pamilya Liu ko ay makikilala sa pamilya Qin. Sa oras na iyon, huwag kang lumuhod at humingi sa akin. Ang ganda ng naiisip mo. Ganito ang ugali ng pamilya Liu. Hindi ito papayagan ng pamilya Qin na makipagtulungan sa inyo. Sige, tingnan natin. Para makita mo ng mabuti, ang pamilya Liu, paano ka nakipag-cooperate sa Qin family? Talaga ba? Gusto kong makita. Paano ka nakipag-cooperate sa Qin family ko? Kuya, maliit na mahal, pati buong pamilya nila dumating na rin, ha? Ngayon ang suot mo, mukha ka namang tao. Mahal kong maliit, nandito na kayong lahat, ha? Ngayon ang suot mo, mukha ka namang tao. Ano nang silbi ng maganda ang suot?
Kung hindi naman makakatakas, yung hitsura mong mahirap. Buwisit. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang chairman ng Kin Group. Chairman. Manager Meng. Alam kong mabait ka. Ngunit hindi mo na kailangan. Sama-sama silang mag-arte. Sabi mo siya si Chairman Kin. Ako naman si Qin Shi Huang. Kayo ba'y may lakas ng loob na magpanggap na si Chairman Kin? Hindi ba kayo natatakot na walang magiging libingan? Kuya, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ngayon, tutulungan kita ni Kuya. Kayo ang mga nanakit sa kapatid kong babae, di ba? Nanakit kayo. Anong magagawa ko? Anong magagawa? Ngayon, tatawagan ko si Lolo. Hayaan siyang ayusin ito. Lolo, sinasabi mo ba, yung lolo mong nag-aalaga ng tupa? Gusto mo bang ipapunta siya ng mga tupa dito? Kaya't dapat maging maingat siya. Huwag siyang maligaw. Sa wakas, itong Jiangsheng ay talagang malaki. Umaasa ako na mamaya, makakatawa ka pa rin tulad ng ngayon, na may ngiti. Lolo, nang aapi ang pamilya Liu sa kapatid na babae. Ngayon, ipapakita ko sa pamilya Liu. Mawawala mula sa mundong ito. Mahal na mahal. Nangahas namang buli sa apo ko. Igalaw ang lahat ng lakas. Targetin ang pamilya Liu. Talagang nakakatakot. Ikaw, isang mababang manggagawa. Akala niya na kapag nakasuot ng suit, siya na ang mas mataas sa lahat. Gusto pa niyang ipahiya sa akin ang Liu family, na mawala sa mundong ito. Nakakatawa talaga. Kuya, anong katungkulan mo sa lolo? Di ko pa ba alam? Gagawin nating maliit ang malaking problema, at maliliit na lang ang mga bagay. Anak na babae, hindi ka nanloko ni Kuya. Ngayon, sasamahan namin siyang panoorin siyang mawala sa mundo ng Liu. Mula sa mundong ito. Anak, narinig mo na ba? Lahat sila sa pamilya ay mga hangal. Sabi ko na nga, ako lang ang mag-aasawa kay Yu. Kuya, samantalahin natin na hindi pa dumadating ang Qin family. Dalhin mo si Yu. Nandito ako. At mayroon pa ako. Magsitakas na kayo agad. Huwag kayong mag-alala. Tulad nila, mga hangal na walang pananaw. Naiisipin lang nila, at magsasalita lang. Dito, wala pang sinuman, ang makakasakit sa atin. Sobrang yabang mo, hindi ka ba titigil? Hindi ba't sinabi mo, na dapat mawala ang pamilya Liu sa mundo? Ngayon, hindi ba't ang pamilya Liu ay maayos pa rin? Ginang, naku, inatake ng misele ang grupo Liu. Wala nang pag-asa. Anong sinasabi mo? Inatake ng armas ang grupo Liu. Wala nang pag-asa. Talagang ikaw ang nagpagawa ni Lolo. Kung ang lolo mo ay may ganitong kakayahan, hindi na sana siya nag-aalaga ng tupa ngayon. Kayang salakayin ang aking pamilyang Liu. Tanging ang mga tao mula sa dulong madilim na lupa. Dulong madilim na lupa. Mga kaibigan, ang nangyari ngayon, lahat ay dahil sa taong ito. Ang gulo sa kasal ay nagdulot. Nanggalit ni General Qin sa akin, at sinisi ang pamilya kong Liu. Malamang na lahat ng nasa rito ay hindi makaliligtas. Sa galit na mysterious realm sa silangan, mas masakit pa sa kamatayan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Iminungkahi ko. Nahulihin ang buong pamilyang ito, at humingi ng tawad sa pamilya Qin. Sang-ayon ako. Hulihin silang lahat. Hulihin. Kung hulihin niyo ako. Huwag kang matakot, kapatid. Kung sino man ngayon, mangahas na gumalaw ng isang daliri namin, sigurado nang mamamatay siya. Kahit na malapit na siyang mamatay, nagsasalita pa rin ng malaking salita. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kahit napahintulutan ko kayong na umupo dito at matutong tumawag ng aso, wala ring makakagawa sa akin ng masama. Sama-sama tayo. Tay, pakiusap, pigilan mo sila. Pigilan ang anong. Kailangan lang silang ipasok para mapatawad tayo ng General Qin. Ngayon, gagawin kong makilala ang pamilya Liu. Walang lugar para sa libingan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Sino ang may hawak ng lungsod ng Jiang? Sabay-sabay tayong sumugod. Magpakamatay kayo. Liu Roy, nagsisisi ka na ngayon. Huli na, wala nang magagawa. Ngayon, lahat kayo ay mamamatay. Sugod. Dapat kayong mamatay. Lolo. Pati itong cute na. Lolo ay nandito na. Bakit? Nakaganito ka. Nandito ka ba para mangolekta ng mga tira? Mahal na mahal.
Nagmamalaki ka pang makipag-usap kay General King. Bastos ka. Kapal ng mukha. Nagmamalaki ka pang makipag-usap kay General King. Bastos ka. Commander King, sinasabi mo bang siya si General King? Nagkamali ka ba? Kasama ko ang general sa maraming laban. Sa digmaan ng dekada. Paano ako magkamali? Medyo may alam ka na. Laging si Lolo Buwan-Buwan, na may mataas na katayuan. Tagapagtanggol ng Mengzhao. Ang lolo ay si General King. Matagal ko nang sinabi na dapat mong sabihin ang ating pagkakakilanlan. Kay Mickey. Ngayon ay ganito na. Nasa labas si Mickey at nakaranas ng maraming paghihirap. Hayaan mong ang grupong ito ng basura ay mang-api. Kuya, Lolo, kung si General King ang pag-usapan, ikaw, hindi ka ba si Chairman King? Ngayon ako ay iyong kuya lamang. Lahat ng nang-api sa'yo. Wala akong palalagpasin kahit isa. Kaya pala, siya talaga ang Chairman King. Huwag nang magsalita ng marami. Panahon na. Para sa mga nang-api sa apo ko. Magbayad sila ng halaga. Matandang general, nagkamali ako. Nagkamali ako. Matandang general, alam ko na nagkamali ako. Kung alam ko lang sana, siya ang ikatlong ginoong King. Kahit napatayin mo ako, hindi rin naman ako matapang nasaktan siya. Mickey, ikalawang ginoo ng King. Alam kong nagkamali ako. Ako ang bulag. Para mo akong ituring na walang kwenta. Sa tingin ko hindi ka nagkamali. Natakot ka lang. Kung hindi ako ang ikatlong dalaga ng pamilya King, hindi ako. Apo ng matandang General King. Ngayon, baka pinapahirapan mo ako. Lolo, narinig ko na ang Donghu ang Mingyu ay kasalukuyang nagha-hire. Magandang ideya ito. Ipadala siya sa harapan. Bilang panggugulo. Ayaw kong pumunta. Ayaw kong pumunta. Dalhin siya. Dalhin siya. Ayaw kong pumunta. Ayaw kong pumunta. Mahal na General, patawarin niyo ako. Sa totoo lang, lagi kaming sumusuporta. Kay Weiyu at si Jun na magkasama. Mali. Mick. Si Mickey na magkasama. Lahat ay pinilit ng pamilya Liu. Tama. Lahat ay pinilit ng pamilya Liu. Ginoo, pakiusap, tulungan mo kami. Sa kabila ng lahat, kami pa rin ang inyong mga magulang. Lolo. Tingnan mo. Anak. Dali, tulungan mo kaming magmamakaawa. Ilahin na sila palabas. Huwag mong hadlangan ang kasal ni Mickey. Sandali lang. Sa kabila nito, mga magulang ng bayaw. Ngayon, hayaan niyo akong bigyan kayo ng isang malaking regalo. Anong malaking regalo? Ang malaking regalo na ibibigay ko sa inyo ay ang pamilya Zhang at Yang ay magpapasara bukas. Magpapasara bukas. Akala ko talaga kayo ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ka ba magagalit, kuya? Kami rin. Natakot kaming malaman mo. Hindi mo matatanggap. Kaya itinago namin ng maingat. May natitira pa ba kayo? Anong ibang bagay ang itinago mo sa akin? Wala. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, walang anumang bagay na itinagong sa iyo. Kung ganoon, pinatawad na kita. Tayo ay isang pamilya. Kailangan ninyong magsama ng maayos. CJ, ipagpatuloy ang kasal. Hindi ako sang-ayon. CJ, ipagpatuloy ang kasal. Hindi ako sang-ayon. Kapatid. Lolo. Nalaman ko na. 10 taon na ang nakalipas. Ang katotohanan sa pagkawala ng kapatid na babae. 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pamilya ay kilalang-kilala sa Jiangsheng. At naroon ang kanyang pamilya sa insidente. Nasa lugar mismo. Nasa lugar mismo. 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak, dahil sa operasyon sa puso. Kailangan ng buhay na puso. Sikreto silang nagpadala ng tao. Kinuha ang kapatid na si Mickey. Nais niyang ilipat ang puso niya sa kanyang anak na lalaki. Ano? Yung batang babae noon. Ngayon ay ang kanyang manugang. Itong tao ay ang ama ni Zhang Zijun. Zhang, bumaba. Buwan-buwan. Hindi posibleng.
Siguradong nagkamali tayo. Hindi ito pwedeng mangyari. Kina Oksu, sundin ang utos. Nandito na. Sa silangang digmaan ng madilim na daan, kahalagahan ng pinakamataas na komandante. Inuutusan ka na ipabagsak ang Zhang at yang ng mga pamilya. Lahat ng lalaki ay dapat ipasok sa silangang malupit na dako. Wala nang iba. Palayasin ang Dragon City. Hinding-hindi na muling mabubuhay. Lolo, tao, gumawa, sundin ang utos ng pinuno. Ang nakatatandang kapatid ay pinuno pa rin.